Noong unang panahon, may isang pangyayaring lubos na nagpabago sa kapalaran ng mundo. Sinasabing isang gabi, biglang nagliwanag ang kalangitan dahil sa kakaibang liwanag, at mula sa kailaliman ng sansinukob, isang higanteng bulalakaw ang sumugod pababa at bumagsak sa daigdig. Ang bulalakaw na ito ay isang napakalaking bulalakaw na naglalaman ng isang napakalakas at mahiwagang puwersa. Mula sa buong mundo, mabilis na nagtipon ang mga siyentipiko at nangungunang eksperto upang pag-aralan ang kakaibang kayamanang ito. Naniniwala sila na nakatago sa loob ng bulalakaw na ito ang isang bagong uri ng enerhiya, isang kapangyarihang maaaring magpabago sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon, dahil hindi nagtagal matapos bumagsak ang unang bulalakaw, isa pang bulalakaw, sa pagkakataong ito ay maitim at naglalabas ng isang nakakatakot na madilim na enerhiya, ang bumabarin mula sa langit. Ang pagpapakita ng itim na bulalakaw na ito ay nagdala ng isang kakilakilabot na sakuna. Mula rito, hindi mabilang nakakaiba at malupit na nilalang na hindi pa nakikilala ng mga tao noon ang nagsimulang magpakita. Tinawag sila ng mga tao na dito, mga halimaw mula sa madilim na sulok ng sansinukob. Sinira nila ang lahat ng nasa kanilang landas, pinaslang ang mga tao, sinunog ang mga lungsod, at mabilis na itinulak ang makinang na sibilisasyon ng sangkatauhan sa bingit ng pagbagsak. Nang tila lahat ay lubos na desperado, nang ang usok, apoy, at mga sigaw ay bumalot sa mundo, isang bagong pag-asa ang nagpakita. Mula sa mga ordinaryong tao, nagsimulang magpakita ang mga espesyal na individual. Tinawag sila ng mga tao na mga conductor at commander, iyong mga maaaring gumamit ng kapangyarihan mula sa unang meteorite upang labanan ang dito. Sila ay mga mandirigma, artist, at mga destroyers, ngunit pati na rin iyong mga nagdala ng musika sa mundo. Sila ang naging kalasag na nagpoprotekta sa mahihina mula sa pagkalipol. Ang kwento ay tunay na nagsisimula sa isang mataong pamilihan kung saan, sa gitna, ay nakatayo ang isang malaki at may kantab na piano na tila naging palamuti lamang dahil walang nang ahas na hawakan ito. Isang maliit na batang lalaki na may malinaw na mga mata na puno ng kuryusidad ang lumapit at tumitig sa kakaibang instrumento. Walang ideya ang batang lalaki kung anong instrumento ito, ni hindi niya maintindihan kung ano ang musika. Sa mga inosenteng matang iyon ay tanging kuryusidad lamang, at pagkatapos ay inabot niya upang marahang hawakan ang mga tekla. Sa sandaling iyon, isang binata na may itim na buhok at malalim na itim na mga mata ang nagpakita. Siya ay si Asino, isang espesyal na conductor. Nang mapagtanto niyang hindi pa marunong ng musika ang batang lalaki, hindi na nagsalita pa si Asino kundi umupo sa harap ng piano, malayang hinayaan ang kanyang mga kamay na dumausdas sa itim at puting mga tekla. Tumunog ang musika, malinaw at lubos na nakakabighani. Mabilis na kumalat ang tunog, dahilan para huminto ang lahat sa mataong pamilihan at lumapit upang masiyahan dito. Ngunit bago matapos ang musika, may dumating na panganib. Mula sa malayo, isang itim na anino ang sumugod ng may nakakatakot na bilis, ito ay isang dito. Dumiretso ito at umatake, sumisigaw ng baliw, tila gustong punatan ang sinumang maglakas loob na tumugtog ng musika. Ngunit sa kritikal na sandali, nagpakita ang isang babae, na nagbigay ng isang malakas na sipa direkta sa bibig ng halimaw, na nagpatigil dito. Kasabay nito, biglang nawala ang kaliwang braso ni Asino, na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan niya at ng dalaga. Ang dalagang iyon ay si Anmi, ang kapareha ni Asino. Ang damit sa kanyang katawan ay naging matangkad na pula, kumikinang na parang apoy. Mabilis niyang inihagis kay Asino ang baton gamit ang ilang tumpak na galaw. Itinuro ni Asino ang kahinaan ng halimaw habang sumugod si Anmi upang ibigay ang mapagpasyang pag-atake. Sa sandaling bumagsak ang dito, nabawi ni Asino ang kanyang braso. Nakahinga siya ng maluwag, nakangiti sa kasiyahan, dahil para sa kanya, ang labanang ito ay parang isang perpektong pagtatanghal ng musika. Pagkatapos ng labanan, bumalik si Anmi sa kanyang normal na anyo ngunit agad na pinuna si Asino dahil sa kanyang kahinaan, na sinasabing hindi siya sapat na malakas para samahan siya sa mahabang paglalakbay patungong New York. Sumagot si Asino na si Anmi ay masyadong mapusok, hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Pareho silang nagtalo ng matindi, bawat isa ay iginiit na tama sila. Nang maging tensyonado ang kapaligiran, isang kotse ang lumapit mula sa malayo. Mula sa kotse ay lumabas ang isang babae na may kulay kastanyes na buhok. Ito ay si Sheena,
ang nakatatandang kapatid ni Anmi. Agad na namagitan si Sheena, hiniling na huminto sila. Pinaalalahanan niya sina Anmi at Asino na umatras at huwag nang magdulot ng mas maraming gulo sa mga ordinaryong tao. Masunurang itinulak ni Anmi si Asino papasok sa kotse habang si Sheena ay patuloy na humihingi ng paumanhin sa mga nakapaligid na tao para sa kaguluhan. Sa kotse, mahigpit na binalaan ni Sheena si Asino na huwag nang kumilos ng mag-isa. Mahaba pa rin ang paglalakbay patungong New York at puno ng panganib. Kung magpapatuloy sila sa pagiging pabaya ng ganito, hindi sila makakarating sa kanilang destinasyon. Pero hindi pinansin ni Asino, tinapik niya ang mga ritmo sa bintana, habang inaakala pa rin ang musika. Matagal na panahon na mula nang huli siyang humawak ng piano, at pakiramdam niya ay kung hindi siya marunong tumugtog ng musika, hindi niya ito matiis. Para kay Asino, ang musika ang kanyang hininga, ang kanyang buhay. Habang ang mahalaga kay Anmi ay kumain lamang ng sapat para lumaban, si Sheena ay napabuntong hininga ng walang magawa dahil ang kanyang kapatid ay palaging pinagpapakasawa ni Asino. Nang hapong iyon, huminto ang grupo sa isang maliit na kafe sa tabi ng kalsada upang magtanong ng direksyon. Dito, narinig nila na ang dito ay nakapugad sa bayan sa unahan. Sabik na nakipag-usap si Sheena sa may-ari ng kafe upang makahanap ng alternatibong ruta. Gayunpaman, napansin ni Asino ang isang music player sa sulok ng silid. Lumapit siya, balak sanang subukan ito, ngunit agad siyang binalaan na huwag itong gamitin dahil ang musika ay makakaakit sa dito. Si Anmi, na nakapag-recharge na ng kanyang enerhiya, ay sabik na iminungkahi na sumama kay Asino upang puksain ang mga halimaw at lumikha ng shortcut papunta sa New York. Pumayag si Asino, bahagyang dahil gusto niyang lumaban at bahagyang dahil gusto niyang tamasahin ang music player na iyon. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Sheena na pigilan siya, si Anmi ay nagbago ng anyo at dumiretso sa pader patungo sa pinagtataguan ng mga dito. Dali-daling sumunod si Sheena, habang si Asino ay nanatiling kalmado dahil maiuugnay niya ang kanyang paningin sa paningin ni Anmi. Ngunit nangyari ang trahedya. Isang malaking pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw. Si Anmi ay itinapon palabas at nawalan ng malay, at maging si Asino, dahil sa kanyang malapit na ugnayan dito, ay nawalan ng malay at bumagsak. Kinabukasan, nang magising sila, nagpasya si Sheena na ayusin ang mga layunin ng grupo. Ipinahayag niya na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makarating sa New York upang gamutin si Anmi. Ngunit ang iniisip lamang ni Asino ay ang musika, habang si Anmi ay gusto lamang lumaban sa mga halimaw. Dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa, labis na nagalit si Sheena kaya't napaiyak siya. Pagkatapos ay ikinwento ni Anmi na kagabi ay napakaraming dito ang nagpakita. Lumaban siya ng buong lakas ngunit na-corner pa rin siya. Sa wakas, napilitan siyang sumabog upang sirain sila ngunit inambush siya ng isa pang dito. Narinig ito, nakaisip si Asino ng isang matapang na plano, ang gumamit ng musika upang akitin palabas ang dito. Kinabukasan, bumalik si Anmi sa bayan, dala ang isang piano. Naghintay hanggang sa gabi, umupo si Asino at nagsimulang tumugtog habang naghahanda si Anmi na lumaban. Sa katunayan, ang malamyos na tunog ng piano ay nagdulot ng pagbangon ng dito mula sa lahat ng dako. Sumigaw sila ng malakas habang sumusugod. Agad na inihagis ni Anmi ang kanyang sarili sa labanan. Ginawa niyang shotgun ang kanyang sandata, pinapas lang ang mas maliliit na halimaw ng paisa-isa. Tumugtog at nagsagawa si Asino, na lumikha ng isang ritmikong labanan. Gayunpaman, mula sa likuran, biglang inambush ng boss ng dito. Mayroon itong itim na bato sa katawan nito, na nagpapahintulot sa walang limitasyong pagbabagong buhay. Nakilala ni Anmi ang kahinaang ito at mabilis na ginawang espada ang kanyang sandata, itinoon ang lahat ng kanyang lakas at sumugod diretso sa katawan ng halimaw. Sa pamamagitan ng isang nakakasawi na ulos, winasak niya ang bato, dahilan para sumigaw at maglaho ang higanteng dito. Nang matapos ang labanan, bumalik sina Anmi at Asino sa kanilang orihinal na kalagayan. Naupo sila sa tabi ng piano, hinayaan ang musika na umalangaw na parang isang himno ng tagumpay pagkatapos ng bagyo. Pagkatapos, nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay patungong New York. Hindi nakalimutan ni Sheena na ipaalala sa kanila na mula ngayon, dapat silang kumilos ng sama-sama at hindi maging padalos-dalos. Umaasa lamang si Asino na sa susunod ay tutugtog siya sa isang mas malaking piano. Para kay Anmi,
wala siyang pakialam, abala siya sa pagkain ng donut na may butas sa gitna, na mas nakakabighani sa kanya kaysa sa labanan. Noong nakaraan, inatake ng mga halimaw ng dito ang lugar na ito, na nagdulot ng kaguluhan. Lahat ng nakapalibot na gusali ay winasak nila. Kahit ang buhay mismo ay unti-unting nasasawi. Nawalan ng pamilya ang batang si Asino sa kakilakilabot na pambansang kaganapang ito. Habang ang kalungkutan at pagkawala ay nakapalibot pa rin sa lahat, isang lalaki ang tumayo upang pagaanan ang mga alalahanin ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa mga benepisyo ng musika sa pagsira sa dito. Sinabi niya na hindi nila maaaring hayaang maaga ng dito ang magandang musika na nagpapalusog sa kaluluwa, at ang musika mismo ang magiging kapangyarihang sisira sa kanila. Marahil sa panahong ito, ang batang si Asino, na labis na nalulungkot, ay ibinuhos ang sarili sa pagsasanay ng piano. Sa kasalukuyan, si Asino ay nagpa-practice sa isang sarado, maalikabok, at magulong silid dahil sa palagay niya ay nakakatulong ito sa kanya na mas makapag-concentrate sa pagtugtog ng piano. Bigla, sumugod si Anmi para maglinis. Nang makita ang silid sa ganoong kalagayan pagkatapos lamang ng isang linggo, hindi niya maiwasang magreklamo tungkol sa kawalang kaayusan ni Asino. Mayroon pang ang mga nakakakilabot na bagay na nagdaraos ng selebrasyon doon. Bagamat tinulungan niya si Asino na linisin ang silid, ayaw niyang gawin ito, dahil nakikita niya itong isang istorbo. Samantala, alam ng mga kakaibang partygoer na dapat tumahimik para hayaan siyang magsanay ng piano. Habang nagva-vacuum siya, sinasadya rin niyang i-vacuum si Asino, na ikinagalit niya, at nauwi sa isang berbal na tunggalian ang dalawa. Sa kanilang pagtatalo, pumasok ang manager na si Sheena. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang pamilyar na eksenang ito nang walang gaanong sorpresa. Ngunit dahil wala na siyang pasensya, sa wakas ay kinailangan niyang sumigaw para tumigil sila, na nagbabanta ng mga kahihinatnan kung hindi nila gagawin. Pagkatapos, sabay-sabay na naupo ang tatlo para kumain. Palaging nagrereklamo si Anmi kung paanong si Asino ay nakaupo lang sa garahe at tumutugtog ng piano buong araw, hindi lumalabas para makipagkaibigan or kumita ng pera. Bukod dito, nabubuhay siya sa karumihan at hindi naliligo. Ang piano ang pinakamahirap sa mundo, dahil tinutugtog ito ng walang awa buong araw. Ngunit ikinakatwiran ni Asino na walang saysay ang paglabas at hindi sapat ang karumihan ng kanyang kwarto para maligo. Inaangkin niya na iisang tao lang ang nagdadala ng dumi sa kanyang kwarto. Nagpalitan sila ng mga pangungutya, ngunit si Sheena ang nagdusa. Kalaunan, kinailangan niyang magsalita muli, sinabihan silang kumain ng tahimik. Ipinaalam din niya sa kanila na maaaring kailanganin nilang pumunta ni Anmi sa Tokyo. Kung mangyari iyon, paano mabubuhay si Asino nang wala sila? Ngunit bilang tugon sa pag-aalala ni Sheena, walang pakialam na sinabi ni Asino na mananatili siya para protektahan ang kanyang musika, pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Sa isang araw na malakas ang ulan, habang si Asino ay abala sa pagpapractice ng piano at iniisip ang sarili na tumutugtog sa entablado kasama ang mga manunood na masiglang pumapalakpak, pumasok si Anmi upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa nalalapit na pagtatanghal ng Symphonia Orchestra. Isa rin itong magandang pagkakataon para kay Asino na maayos na magtanghal sa publiko nang walang takot na husgahan. Ngunit bilang tugon sa kanyang inaasahan, sinabi lamang ni Asino na hindi siya tutugtog sa labas dahil hindi siya sigurado kung maaantig niya ang puso ng mga tao. Nauunawaan na ngayon ni Anmi ang kanyang pag-aalala at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa pagtugtog ng piano ni Asino. Naniniwala rin siya na maaaring may iba pang naghihintay din. Pagkatapos, kinuha ni Anmi ang flyer at umalis. Habang tinutugunan ni Asino ang kanyang kalungkutan, bigla siyang nakarinig ng musika ng piano na nagmumula sa silid, dahilan upang mabilis siyang matapos at tumakbo papasok upang makita. Natuklasan niya na marunong din si Anmi tumugtog ng piano, ngunit bahagi lamang ng Pathetic Sonata ni Beethoven ang alam nito. Pagkatapos ay dumiretso siya at umupo sa kanyang pwesto sa piano. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw ng marahan at tumugtog sa mga tekla. Pagkatapos ng isang seksyon, huminto siya. Ipinaliwanag ni Anmi na natuto siyang tumugtog ng piano mula sa kanyang ina noong siya ay bata pa. Paminsan-minsan ay palihim siyang pumapasok para tumugtog habang naliligo si Asino. Pagkatapos ng ilang pangungusap, pumasok si Sheena para tanungin si Anmi kung tapos na ba siyang maglinis para maitapon na niya ang basura.
Nang makitang pumasok si Sheena para maglinis, tinanong ni Asino kung anong klaseng tao si Anmi. Walang itinago si Sheena at direktang sinabi na ang kanyang kapatid ay ang huwaran ng kahusayan, maganda, cute, mainitan ang ulo, at mapagmalasakit sa iba. Ngunit sa paningin ni Asino, si Anmi ay isa lamang istorbo na palihim ding tumutugtog ng kanyang piano. Narinig ito, napabuntong hininga na lamang si Sheena at nagtanong, kung wala nang ibang nakikinig sa piano ni Asino, gugustuhin pa rin ba niyang magpatuloy sa pagtugtog? Kinabukasan ay ang araw ng Symphonia Festival. Napakaabala at masigla ng kapaligiran kaya't nalito si Asino dahil napakaingay, at hindi niya makita ang kanyang piano kahit saan. Lumalabas na dinala na ng dalawang magkapatid ang kanyang piano sa entablado. Nakatayo na ngayon si Anmi sa podium at tinatawag ang mga tao na makinig ng piano. Ngunit tila walang interesado. Hanggang sa gabi, hindi pa rin umaakyat si Asino sa entablado, kaya labis na nag-alala ang dalawang magkapatid. Ngunit dahil sa kanyang kumpiyansa na naiintindihan si Asino, matatag na naniniwala si Anmi na darating siya. Habang hinihintay siya, umupo siya upang tumugtog ng piano para bumili ng oras. Hindi inaasahan, habang tinutugtog niya ang pathetic melody, dumating si Asino. Nakaupo si Asino sa bangko at tumugtog ng isang napakasayang pyesa. Sa puntong ito, lahat ng nasa ibaba ay humanga sa kanyang talento. Nang makitang tumugtog ng buong sigla si Asino, hindi maiwasan ni Anmi na sumali sa kasiyahan. Kaya, nagsanib puwersa ang dalawa upang lumikha ng isang kamanghamanghang pagtatanghal. Pagkatapos tumugtog ng ilang sandali, tumayo silang dalawa sa harap ng entablado upang salubungin ang naghihiyawan na mga manunood. Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan nang matuklasan ni Anmi ang makapal na usok sa kabilang panig ng gusali. Pagkatapos ay nagpakita ang isang serye ng mga halimaw na dito, na nagpaputok ng maliwanag na mga sinag na some-iris sa lahat. Dahil dito, agad na bumagsak sina Asino at Anmi na may mga debris na nakadikit sa kamay ni Asino. Nang magkamalay si Asino, natagpuan niya si Anmi na walang malay sa ibabaw niya. Bigla niya itong tinawag upang gisingin, at bahagya na iminulat ni Anmi ang kanyang mga mata upang sabihin na gusto niya talaga ang pagtugtog ng piano nito bago muling nawalan ng malay. Hindi makapaniwala si Asino sa kanyang nakikita dahil ang musika ay dapat lamang magdulot ng saya sa mga tao, hindi sa pagdurusa ng ganito. Sumigaw siya para kay Anmi, hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, ang bato sa katawan ni Anmi ay nagsimulang magningning, itinaas siya sa ere at naglabas ng libu-libong matinik na baging na bumabalot sa nasugatang kamay ni Asino, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang nagliliyab na babae na gumagapang pataas sa kanyang katawan at diretsyong kinakagat ang kanyang braso. Agad na nawala ang brasong iyon, bumubulwak ang dugo, na nagdulot kay Asino ng hindi matiis na sakit. Kasabay nito, ang nagliliyab na babae ay sumama kay Anmi, binago siya bilang isang napakagandang babae na nakasuot ng nagliliyab na pulang damit. Biglang nagningning ang mga mata ni Asino bilang tugon. Ngayon, binigyan ni Anmi si Asino ng isang mahiwagang wand at tinawag siyang master, na nagmumungkahi na utusan niya itong tapusin ang dito na nakapalibot sa kanila. Ang lungsod ngayon ay puno ng mga guho, dugo, at apoy. Nakatayo lamang doon si Sheena sa takot, hindi na makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay nagtipon ang mga halimaw ng dito sa paligid ni Asino at Anmi. Ngunit sa isang iglap lamang, marami sa kanila ang nawasak dahil inutusan niya si Anmi na tapusin ang mga ito. Matapos niyang maglabas ng isang napakalakas na atake upang puksain ang isang kayig, agad siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo at bumagsak. Samantala, ang braso ni Asino na puno ng dugo ay bumalik sa normal. Mas maraming dito ang nakapalibot sa kanilang dalawa. Tila pagod na pagod din si Asino, wala nang magawa, at direktang nawalan ng malay. Sa sitwasyong ito na nagbabanta sa buhay or kasawian, nakakagulat na isang kakaibang lalaki at babae ang nagpakita sa isang motorsiklo upang puksain ang mga halimaw at iligtas sina Asino at Anmi. Hindi alam kung gaano katagal na ang lumipas. Ipinapakita ng eksena si Asino na tumutugtog ng piano para kay Anmi. Bigla, ang espasyo sa paligid niya ay naging ganap na puti, at tumayo si Anmi at umalis, lumingon lamang upang ngumiti sa kanya bago nawala. Sa sandaling ito, nagising si Asino at napagtanto na panaginip lamang ito.
Tumingin siya sa kanyang kamay at natuklasan na ang kamay na nawala ngayon ay may mga pulang butik na parang dugo, na labis niyang ikinagulat, na nagpalaki sa kanyang mga mata. Ang mas ikinagulat niya ay nang pumunta siya sa garahe para mag-practice at matuklasan na si Anmi ay naging ibang tao na, walang kaluluwa, mekanikal, at pinalitan pa ang pangalan nito ng Anmi. Habang inaalala ni Asino ang mga kakaibang pangyayaring naganap sa pagitan nila kahapon, bigla siyang sumingit upang ipaliwanag na siya ay ipinanganak sa mundong ito bilang ang Fifth Symphony, at bilang ang tagapagtanghal sa ilalim ng kanyang pamumuno, kaya naman tinawag niya na conductor si Asino. Habang naguguluhan pa rin siya sa nangyayari sa kanyang harapan, pumasok si Sheena upang tingnan ang sitwasyon. Maya-maya, pumasok si Asino sa bahay at nakita ang mesa na puno ng iba't ibang pagkain. Sa pag-aakalang naghahanda si Sheena ng piging, sa halip ay sinabi niya, ipapaliwanag sa iyo ni Leonard ang lahat. Lumalabas na si Leonard ang pangalan ng lalaking itim na nagluluto na nagligtas sa kanila nang sila ay nawalan ng malay sa kalsada kahapon. Sa kabila ng kanyang hitsura, ang lalaking ito ay ang conductor ng Symphonic Orchestra, kasama ang isang cute na babaeng may kulay kahel na buhok na nagngangalang Tanya. Habang kumakain, ikinwento ni Leonard ang pagpapakita ng mga halimaw ng dito mula sa gabi nang bumagsak sa daigdig ang itim na meteorite, na tinatawag ding Dark Knight Meteorite. Ang kakaibang kapangyarihang inilabas nito ay nakaapekto sa buong planeta. Mula rito ipinanganak ang mga halimaw ng dito, at ang tanging bagay na maaaring talunin sila ay ang mga tagapagtanghal gamit ang kanilang kahangahangang mga kapangyarihan. Ang napakalaking kapangyarihang ito ay nagmula sa Harmonia Ore, na may enerhiyang kabaligtaran ng Dark Knight Meteorite at may espesyal na koneksyon sa musika. Gayunpaman, halos 4 na taon na ang nakalilipas, nakasaad sa Sargon Declaration na nawala na ang dito at natapos na ang digmaan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin normal na nakakatugtog ng musika ang mga tao. Habang nag-uusap sila, sumabat si Anmi, nagrereklamo na hindi pa nga siya nagsisimulang magtrabaho, wala na siyang trabaho, kaya paano siya mabubuhay sa hinaharap. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Leonard na si Anmi ay isang taong may pambihirang mga katangian na kayang gisingin ang sarili nang hindi dumadaan sa anumang proseso. Gayunpaman, mayroon itong depekto, dahil ang enerhiya ay hindi pantay na naipamahagi, at sa panahon ng labanan, arbitraryo niyang sinisira ang mga armas. Kapag na-awaken ang isang tao, hindi nawawala ang kanilang mga alaala, kundi nag-iiba ang kanilang personalidad. Maging si Tanya ay ganito rin. Narinig ito, napaiyak si Sheena dahil nawala na ang kanyang kapatid sa mundong ito. Ito ay isang lubhang nakakagulat na balita at napakahirap para sa kanya na tanggapin. Pagkatapos kumain, lumabas sina Tanya at Anmi para sa pagkain at tsaa. Samantala, pinag-usapan ni Sheena, Asino, at Leonard ang mga plano tungkol sa punong tanggapan ng Symphonica sa New York. Naroon ang mga magulang ni Anmi at Sheena. Ngunit para makarating doon, ang problema ay hindi lahat ng kalsada ay ganap na naibalik. Kahit ang mga lugar na naka-lockdown ay nagbabawal sa mga tao na pumasok. Sa makatuwid, maaari lamang silang pumunta muna sa Las Vegas, pagkatapos ay tumungo patimog sa gulpo ng Mexico patungong New Orleans, at magpatuloy pahilaga sa hanay ng Palakia upang makarating sa New York. Para sa kaligtasan, ang lahat ay kailangang isaayos ng maingat. Sa puntong ito, ipinahayag ni Sheena ang kanyang pagnanais na makita ang kanyang mga magulang, ngunit dahil naputol ang mga linya ng telepono, hindi niya sila matawagan. Mabuti na lang at may nakal ang linya ang Symphonica ni Leonard, kaya matatawagan niya ang kanyang pamilya. Ipinahayag din ni Leonard ang kanyang pagnanais na samahan ang tatlo sa bahagi ng paglalakbay habang tinuturuan si Asino ng ilang karanasan bilang isang conductor. Sa mismong sandaling ito, habang payapa ang lahat, biglang nawala ang mga braso ni Asino at si Anmi, na kumakain ng cake, ay nagbagong anyo at tumakbo palayo. Natukoy ni Tanya ang dito sa lugar. Agad din nakita ni Asino ang lokasyon nito at nagmadaling lumapit sa kung saan nagpakita ang dito. Nabahala si Sheena sa kanilang kilos, ngunit penyonatag siya ni Leonard. Napansin din niya na sina Asino at Anmi ay may mali sa kanila dahil hindi sila naiiba sa mga mababanggas na hayop. Pagkatapos ay hiniling ni Leonard kay Sheena na manatili at bantayan ang pagbabalik ng dalawa habang siya at ang kanyang kasama na si Tanya ay susunod. Sa panig ni Asino, hinabol niya si Anmi ngunit natagpuan niya itong nagpapaputok ng walang direksyon sa lahat ng dako.
Habang ginagawa niya ito, lalo siyang nasasaktan, kaya kinuha niya ang baton at inutusan si Anmi na tapusin ang target. Sa kasamaang palad, kahit na bumagsak ang dito, sinasadya pa rin ni Anmi na ipagpatuloy ang pagpapaputok hanggang sa tuluyan itong mawala, na naging sanhi ng pagkalat ng pulang marka sa katawan ni Asino sa kanyang mukha, na lalong nagparamdam sa kanya ng sakit. Pagkatapos, napalibutan sila ng isang kawan ng mga dito. Mabuti na lang at dumating sina Leonard at Tanya upang iligtas sila. Sa sandaling ito, lalong tumindi ang sakit sa katawan ni Asino. Nang makita ang sitwasyong ito, ipinaliwanag ni Leonard na kinukuha ni Anmi si Asino at inuubos ang kanyang lakas ng buhay upang lumaban. Kaya, pumalit si Leonard kay Asino, at inutusan niya si Tanya na sumugod upang lipulin ang grupong ito ng mga halimaw. Gaya ng inaasahan mula sa mga propesyonal, tinamaan ni Tanya ang kanyang target sa bawat putok. Sa isang iglap, napaslang niya ang buong kawan ng dito, ngunit nakatakas ang isa. Kaya hinabol ito ni Anmi at Asino, para lamang mapagtanto na patungo ito sa kanilang tahanan. Nagpaputok si Anmi ng isang putok at lumipad ito papasok sa bahay sa harap ng mga mata ni Sheena na natataranta. Pagkatapos ay inutusan ni Asino si Anmi na agad itong sirain. Sinunod niya ang utos at direktang lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa buong lupa, at ang bahay kasama ang halimaw na dito ay naglaho sa isang kisap mata. Matapos masira ang lahat, sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay patungong Las Vegas. Habang nasa daan, patuloy na ginalaw ni Asino ang kanyang mga kamay na parang tumutugtog ng piano, na nagpa-curious kay Anmi na nakaupo sa tabi niya. Ngunit dahil ipinanganak siya sa musika, tiyak na naiintindihan niya. Aktibo pa nga siyang nagtanong kung maaari ba siyang tumugtog para marinig niya. Dumating ang grupo sa isang disyerto. Sa oras na ito, inutusan ni Asino si Anmi na lipulin ang dito sa harap nila. Pero kahit gaano pa kalakas ang utos ni Asino, hindi niya matamaan ang dito. Nang mapagod na ito ay saka lamang tumulong si Leonard. Tumayo si Leonard para utusan si Tanya na atakihin ang isa sa mga binti ng dito, saka ito harangan at ibigay ang pangwakas na atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, napaslang ng walang bakas ang dito. Humanga si Anmi at tinanong si Tanya, na nagsabing kapag nagbigay ng utos ang kanyang conductor, magbebip ito sa kanya. Nakikinig si Anmi, hindi sigurado kung naiintindihan niya, ngunit patuloy na tumatango at pagkatapos ay lumingon para sabihin kay Asino na gawin din iyon. Nagreklamo si Asino na parang madali lang, ngunit maaaring hindi magagawa. Ngunit dahil siya ang nag-utos kay Leonard na turuan siya, kinailangan niyang tiisin ito. Mabuti na lang at malakas ang likas na hilig ni Anmi sa pagtugtog. Kaya, nang magpakita ang dito, tiyak na lalaban siya. Hindi sigurado kung matatamaan niya sila or hindi. Ipinaliwanag ni Leonard kay Asino ang tungkol sa pakiramdam ng harmonya. Ang tunog na ipinapahiwatig ni Anmi ay makakasabay sa kanyang ritmo. Para sa isang music hero, ang kakayahang makipagdialogo sa musikang kanilang tinutugtog ay magiging kahanga-hanga. Gagabayan ng conductors ang tagapagtanghal upang pag-isahin ang himig na kanilang inaasam. Nagpapahinga ang grupo nang dumating ang kaibigan ni Leonard na si Jonah na nagmamaneho. Nagkataon na nagtatrabaho rin ito sa sakahan sa Las Vegas, na siyang destinasyon ng grupo. Sa sakahan, muling nakita ni Leonard at Tanya si Margaret at nagulat sila na mabilis silang naging magkasintahan ni Jonah, marahil dahil matagal na silang hindi nagkita. Masiglang nagkukwentuhan ang lahat. Habang nag-uusap, dumating ang may-ari ng lugar upang salubungin sila. Marahil dahil mahirap ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, kinailangan ni Leonard na ipakilala sina Asino, Anmi, at Sheena bilang kanyang tatlong anak. Inimbitahan ng may-ari ang lahat para sa isang kainan, ngunit tumanggi si Leonard, sinabing mayroon na silang mga plano kasama ang pamilya ni Jonah. Habang kumakain, nagulat ang lahat ng mga putahe ay gawa sa sariling ani ng bukid. Nakakagulat din dahil mas mabilis na umusad ang lahat dito kaysa sa inaasahan. Nang salakayin ng dito ang syudad ni Margaret at Jonah, tinulungan sila ni Leonard na lipulin ang mga halimaw. Pagkatapos, lumipat sila rito upang manirahan dahil ang lugar na ito ay nangangailangan ng tauhan upang makabangon pagkatapos ng pinsala ng dito. At salamat sa Symphonica, wala nang dito-dito, na nagpapahintulot sa mga tao na madagdagan ang produksyon. Lumalawak din ang sinasakang lugar. Ngayon, nagsisimula pa lamang ang buhay ng mga tao rito.
Mahirap makamit ang kapayapaan, kaya determinado ang lahat na mabawi ang nawala dahil sa dito. Nang gabing iyon, sina Leonard at Asino ay tumambay sa beranda at pinapanood ang buwan. Inihayag ni Leonard na ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa engkwentro sa dito malapit sa lugar na ito kanina, dahil hindi niya matiis na makitang muling mawala ang pag-asa ng mga tao para sa hinaharap. Sinabi rin niya na naniniwala siya sa musika, na umiiral pa rin hanggang ngayon dahil maaari itong magdulot ng kaligayahan sa mga tao. Nag-uugnay ito sa mga puso, nagpapakalma ng sakit, nagpapasiklab ng lakas ng loob, at lumilikha ng hinaharap. Kahit ang mga sikat na artist ay kinailangang dumaan sa hindi mabilang na mga paghihirap upang lumikha ng napakagandang musika. At syempre, ito ang nagpapahintulot sa mundo na patuloy na sumulong. Ang mga music hero na kailangan nilang protektahan ay misyon din ng Symphonica. Pero kahit ano pa ang sabihin ni Leonard, hindi interesado si Asino sa mga sandaling iyon dahil hindi pa rin masisiyahan ang mga tao sa musika. Ngayon, pagkatapos niyang sabihin ito, pumunta na siya sa kanyang kwarto. Sinabi ni Leonard na may aasikasuhin siyang negosyo kasama si Tanya sa pakikipagkita kay Lyndon, ang may-ari ng isang kasino sa Las Vegas. Nagpahayag siya ng interes na tumugtog doon upang patunayan ang kanyang sarili at naglabas ng isang tumpok ng pera, na pumuno sa mesa. Si Lyndon, isang bihasang lalaki, ay ngumiti ng makahulugan pagkatingin niya. Natural niyang alam kung ano ang gusto ni Leonard. Matapos ang pag-uusap kay Leonard, humiga si Asino na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang ulo, nag-iisip ng ilang bagay. Di nagtagal, pumasok sina Sheena at Anmi sa silid. Nakaramdam si Anmi ng isang vibration na hindi matukoy ng dalawa pa. Gumapang siya sa paligid ng silid upang hanapin ang sentro ng vibration na iyon, medyo hinuhulaan na ito ay sanhi ng dito. Bagamat hindi sigurado si Anmi, hindi niya maaaring magpanggap na hindi niya ito nakita at gusto niyang kumpirmahin mismo. Pagkasabi niya, sinira niya ang pader at lumipad palabas. Hindi siya mapigilan ni Sheena at Asino sa oras at sumunod na lamang sa kanya. Naglakad sandali ang tatlo at nakarating sa isang party sa labas. Hindi nakapagsalita si Anmi bago sinuntok ang doorman, dahilan para lumipad sila palayo. Ang lugar sa loob ay isang kasino, eksaktong uri ng lugar ng libangan tulad ng Las Vegas. Ang nakakagulat ay hindi tulad ng sa likod ng mga pinto, ang marangyang karangyan ay nababalutan ng isang napaka-ordinaryong panlabas na anyo. Sinasalubong ni Lyndon ang dalawang bisita, sina Leonard at Tanya, matapos niyang gumastos ng sapat na pera para maubos ang lugar na ito sa mga sumunod na oras. Sa ngayon, hindi pa siya naglalaro, gusto lang makipag-usap kay Lyndon ng ilang sandali, nagtatanong kung paano gumagana ang lugar na ito. Samantala, mas maraming security guard ang nag-uulat sa kanya na may mga nanghihimasok sa lugar. Hindi pa rin nila natatagpuan kung saan nagtatago ang tax group. Gulat na lamingga-lingga si Sheena sa lahat ng mga bagong bagay. Hindi masyadong interesado si Asino dahil nasa Las Vegas sila. Magiging kakaiba kung puro mga produktong agrikultural lang ang nandito. Idinikit ni Anmi ang kanyang tainga sa sahig, nakaramdam ng kakaibang amoy, at iniulat ito kay Asino. Sa puntong ito, natagpuan din sila ng mga security guard. Agad na itinapon ni Anmi ang ilang card machine sa gilid at tumakbo palayo. Agad na nakilala ni Lyndon na nakatayo sa itaas ang mga pamilyar na mukha sa ibaba habang nakapalibot pa rin sa kanilang tatlo ang mga security guard. Ngunit ipinakita ng lahat ang kapangyarihan ni Anmi, at ang dalawang nakatayo rito ay natuklasan ding mga kasabwat. Pinagbantaan sila ng mga gwardya na may mga baril. Parami ng parami ang mga gwardya na nagpakita. Agad na nakilala ni Anmi ang presensya ng dito. Pagkatapos niyang magsalita, nagpakita ang mga bitak sa lupa, at nagpakita ang mga halimaw na dito mula sa lupa at lumipad pataas, na tila nagdulot ng kaguluhan sa buong kasino. May ilang taong nakatakas, ngunit ang mga kapaspalad ay matagal nang nagkawatak-watak. Si Lyndon at ang kanyang mga kasamahan ay takot na nagtatago sa isang sulok, habang ang grupo ni Asino lamang ang nakatayo sa labas at nakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Nagbagong anyo na si Anmi sa kanyang mas malakas na anyo upang labanan ang mga halimaw na dito. Nakatakas din sina Leonard at Tanya mula sa mga banta ng gwardya na pumunta rito at tulungan silang labanan ang dito. Maraming bagay ang gusto ni Leonard na sabihin kay Asino, ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang maghintay hanggang sa malutas muna nila ang problema sa harap nila.
Ang labanang ito ay itinuring na isang pagsubok sa kakayahan matapos ang mahabang panahon na ginugol ni Leonard sa pagsasanay sa kanilang tatlo. Sa hinaharap, marami pang dito ang kanilang haharapin at dapat nilang matutunan kung paano haharapin ang mga ito upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. May hawak si Leonard na maliit na baton na parang conductor ng orkestra na kumokontrol sa bawat ritmo sa isang konsyerto. Susundin nila ang itinuro niya upang lumaban ng may pinakamataas na kahusayan. Kahit ang enerhiyang inilalabas ay kailangang kontrolin. Ngunit si Anmi ay isang rebeldeng babae na kumikilos ng walang anumang prinsipyo, na nagpapasabi kahit sa mahinahong si Asino upang sawayin siya. Sa huli, kinailangan ni Anmi na sundin ang itinuro ni Asino. Sumugod din si Tanya upang lumahok sa labanang ito. Dalawang conductors at dalawang performer na may koordinadong kombinasyon ang nagpabagsak sa bawat dito, sa wakas ay natapos ito ng maganda na parang isang pagtatanghal. Tunay na isang tunay na konsyerto, kulang na kulang lang sa mga manunood. Samantala, ninakaw ni Lindan ang pera at tumakas, ngunit hinahabol siya ni Tanya. Maaring makulong siya ng matagal dahil sa paglustay ng pera mula sa mga manggagawa. Kinabukasan, nagkita sila sa huling pagkakataon bago umalis. Binigyan ng lokal na mag-asawa si Sheena ng isang sako ng mais, ang pangunahing produktong agrikultural ng lupang ito. Nag-usap sina Asino at Leonard ng magkatabi. Hindi siya maaaring sumama kay Asino dahil mayroon pa siyang mga bagay na kailangang lutasin, at kalaunan ay maghihiwalay sila at kikilos ng mag-isa. Malaya si Asino, kaya hindi niya ito pinigilan, hinihiling lamang na makamit niya ang gusto niya, at pagkatapos ay pareho silang pupunta sa landas na kanilang pinili. Nakalap na ni Tanya ang lahat ng ebidensya mula kay Lindan at sa kanyang listahan ng mga customer. Pagkatapos magpaalam sa grupo ni Asino, umalis na sila. Sa isang malayong hinaharap ng sangkatauhan, isang tren ang naghahanda ng umalis. Ang mga tauhan ni Scheider ay nasa loob at nagpaplano ng ilang bagay. Sa kanyang mesa ay may mga larawang kuha mula sa labanan ng grupo ni Asino laban sa dito sa Las Vegas Casino. Isang nasasakupan ang nagulat ng lahat ng mga pangyayari at nagtanong sa kanya tungkol sa mga solusyon, dahil ang bagay na ito ay kinasasangkutan ng maraming tao. Ayaw ni Scheider na makarating ito sa punong conductor at siya mismo ang bahala. Kasabay nito, huminto ang grupo ni Asino sa disyerto dahil medyo nasira ang kanilang lumang sasakyan. Ang taong responsable sa pagkukumpuni ay walang iba kundi si Sheena. At sa panahong ito, kinalkula nila kung saan ang susunod na destinasyon. Iminungkahi ni Sheena na pumunta silang tatlo sa New Orleans. Ayaw na niyang sumagot pa dahil mawawala ang focus niya. At sa wakas, dahil sa pagod, gusto niyang makipagpalit kay Asino. Dumaan lang ito at sinira ang lahat ng pagsisikap ni Sheena. Hindi sinasadyang tumama ang kanyang paa sa mga metal na baras na sumusuporta sa gulong na natanggal. Bilang resulta, naiupi ang ilalim ng sasakyan at hindi na maaayos pa. Lampas na ito sa kakayahan nilang tatlo. Hindi na ito ikinagulat ng tadhana. Mula noon hanggang ngayon, bukod sa kanyang tanging lakas sa musika, lahat ng kasanayan sa buhay ni Asino ay nasa negatibong kawalang hanggan. Masasabing kung walang musika sa mundong ito, tiyak na mahihirapan siya sa buhay. Hindi ito matatanggap ni Asino, sumagot siya na katulad niya ang babae, wala siyang ibang kakayahan kundi sirain ang dito at hindi niya kailangan ng anumang kaalaman maliban sa musika. Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman ni Anmi ang pagpapakita ng dito at agad siyang nagbago ng anyo at tumakbo papunta sa kinaroroonan ng halimaw. Bagamat malayo ang dito, nararamdaman pa rin sila ni Anmi. Tumakbo siya ng malayo, hinabol ang halimaw na sinusubukang tumakas. Sa isang putok lang, napabagsak ang halimaw. Agad na sumugod si Anmi gamit ang isang espada, dahilan para maglaho ito. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang katotohanang nakatayo siya sa riles ng tren. Kulang si Anmi sa nerve reflexes, nakatitig lang sa tren habang papalapit ito. Mabuti na lang at huminto ito sa tamang oras. Sa sandaling ito, dumating din ang sasakyan ni Sheena. Kahit medyo may yupi dahil sa mga gulong na nakakabit, maaari pa rin itong magmaneho ng normal. Pagkatapos, lumabas silang dalawa sa sasakyan. Ang unang nakakuha ng atensyon ni Asino ay ang label sa tren, ito ay tren ng Symphonica Orchestra. Bumaba rin ang mga tauhan ng Symphonica para tingnan ang sitwasyon. Nang makita nila ang kasuotan ni Anmi, nakilala nila ito bilang isang performer.
Agad na itinutok ni Valerie ang kanyang espada kay Anmi, ngunit nanatili itong tahimik. Nang makitang nagiging tensyonado ang sitwasyon, tumakbo si Sheena upang ipaliwanag sa ngalan ng kanyang kaibigan na aksidente lamang ito. Sa puntong ito, naroon ang lahat, kasama na ang conductors ng Symphonica, si Scheider. Gusto niya sanang magtanong sa kanila ng ilang mga katanungan, ngunit nagmamadaling sinabi ni Asino na abala sila. Si Scheider, na umakto na parang isang mabuting tao, ay inanyayahan silang tatlo na sumama sa tren. Kahit na hindi magkatugma ang kanilang mga destinasyon ngunit papunta na, hindi niya sila binigyan ng oras para mag-atubiling. Kaya, ang parehong grupo ay nakaupo sa iisang kompartamento. Habang inililipat ang lumang sasakyan ni Asino sa bubong ng tren, si Scheider ay palaging isang bukas na tao na nagkukwento sa kanilang tatlo. Nalaman nila na isinasagawa niya ang isang misyon na ibalik ang mga narecover na meteorite ng Dark Knight sa Symphonica. Nagkasundo ang magkabilang panig dahil hindi angkop ang naunang saloobin. Ipinaliwanag ni Scheider na dahil sa pagmamadali ng bagay na ito, medyo tensyonado ang kanyang saloobin. Tumayo si Valerie sa tabi niya, pinapaalalahanan siya, ngunit ayaw niyang itago ang bagay na ito dahil inimbitahan niya silang maglakbay kasama niya. Pinagtuunan niya ng pansin si Anmi, binanggit na napakakakaiba nito, parang isang tunay na robot. Kahit na nakikipaglaban, hindi ito nagpapakita ng anumang emosyon, palaging nasa estado ng paghahanap sa dito kahit saan. Kahit na kumakain ng masarap na cake, hindi nagbago ang kanyang mukha. Mabilis niyang nilagok ang buong cake at naakit si Scheider sa katangiang ito ni Anmi. Inamin niya na marami na siyang nakilalang performer sa buong bansa ngunit sa totoo lang ay hindi pa siya nakakakilala ng katulad ni Anmi. Gusto niyang tanungin si Asino kung paano makukuha ang sandatang ito. Hindi komportable si Sheena sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Scheider na sa paningin niya, ang mga performer ay mga instrumento ng sandata upang talunin ang dito. Gusto pa sanang magtanong ng ilang bagay kay Asino ang lalaking ito, ngunit hindi ito nakinig at nagsalita para putulin ang kanyang sasabihin. Si Valerie na nakatayo sa tabi ni Scheider ay nakitang labis siyang walang galang at tuturuan sana siya ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Scheider na nagsabing gusto muna niya silang magpahinga, hindi naman sa walang magaganap na away. Kaya, ayon sa kagustuhan ni Scheider, dinala ni Valerie silang tatlo sa ibang kompartamento para magpahinga, ngunit kailangan silang bantayan ng kanyang mga tauhan. Tumayo si Asino at tumutol ng ilang sandali, dahilan para tumahimik siya habang nagtatalo ang dalawa. Nakita ni Anmi ang dito na lumilipad ng napakalapit dito. Agad na ginamit ni Asino ang kanyang mga kapangyarihan, at tumungo siya palabas ng tren. Sa katunayan, sa labas, ang mga halimaw na dito ay lumilipad na parallel sa tren. Naroon si Asino para gabayan si Anmi sa pakikipaglaban sa mga halimaw na ito, at tinulungan din ni Valerie ang dalawa. Ang problema ay napakarami nila. Pagkatapos ng ilang sandali ng labanan, nasira nila ang mga riles, dahilan para huminto ang tren. Si Sheena sa loob ay tumingin sa labas para makita kung ano ang nangyayari nang dumating si Scheider para imbitahan siya sa kanyang bahay para makipag-usap. Sa labas, mabilis na dumating ang repair team para asikasuhin ang pangyayari. Ang tinatayang pinakamabilis na oras para maayos ito ay aabutin ng kalahating araw. Nainis si Valerie dahil naantala ng dalawa ang paglalakbay ng kanyang pinuno. Binalaan niya sila na huwag nang gumawa pa ng mga hindi kinakailangang bagay, pagkatapos ay tumalikod ng galit. Pagkaalis niya, nagpakita si Gina. Bamulong siya sa tainga ni Asino, na nagpapakita na si Valerie ay hindi pa pumipirma ng kontrata sa anumang orkestra, at ipinakita sa kanya kung paano makuha ang loob ni Valerie. Ngunit hindi interesado si Asino sa mga bagay na ito. Napansin ni Gina na interesante siya at pati na rin si Anmi. Sinuri niya sandali ang mga mata ni Anmi, pagkatapos ay tumalikod. Sa loob, ikinukwento ni Sheena kay Scheider ang mga karanasan nilang tatlo. Alam niya ang pinagmulan ni Sheena, pinupuri ito sa mahusay na pagtupad sa kanyang tungkulin, hinuhulaan na gusto nitong sumunod sa kanila para lamang mga siwa sa halip na dahil sa anumang diwa ng pagtutulungan. Bahagi upang matiyak na ang hindi nababagay na tagapagtanghal ay hindi makakasakit ng mga ordinaryong tao nang walang dahilan. Hindi tinanggap ni Sheena ang unang bahagi ng pahayag na ito,
ngunit naramdaman lamang niya na tama ang ginagawa nito dahil ang mundong ito ay nangangailangan ng mga taong pinili ng langit tulad nilang dalawa na may sapat na kakayahang pamunuan ang mga mababang uri ng tao. Kumunot ang noo ni Sheena sa mga salita ni Shider ngunit hindi na nagsalita pa. Pagkalipas ng ilang oras, nagbago ang kulay ng langit. Kaunting oras na lang ang kailangan ng pangkat ng pagkukumpuni para matapos ang mga riles nang sa sandaling ito ay nagtipon ang mga halimaw ng dito, mas marami pa kaysa sa unang alon ng araw. Naroon din si Valerie, at hindi niya maintindihan. Hindi ba't maraming meteorite ng Dark Knight ang nasilyuhan? Paano pa rin nagtipon ang napakaraming dito? Habang nagtataka siya kung bakit, kumilos na sina Asino at Anmi. Pareho silang sumugod upang tapusin ang mga halimaw. Ngunit habang mas lumalaban sila, mas dumarami ang mga kawan na dumarating. Napagod silang tatlo matapos labanan ang grupong ito ng ilang sandali. Nakatayo si Shider sa tren at pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Naunawaan niya ang sanhi nito dahil ang mga performer na hindi pumirma ng kontrata sa mga conductors ay mabilis na kumokonsumo ng enerhiya. Si Valerie ngayon ay isang pangunahing halimbawa. Mabilis na nakabawi ng lakas sina Asino at Anmi upang labanan ang napakaraming paparating na dito. Sa kasamaang palad, ang mga unang ilang putok sa ilalim ng direksyon ni Asino ay naligaw ng landas. Nang makita ito, hindi na nakatiis si Valerie at akmang sasawayin na sana siya nang makita niya itong bumagsak sa lupa, sinusubukan pa ring idirekta si Anmi. Habang nakatuon si Anmi sa pagpuksa ng mga halimaw, isang dito ang lumipad patungo sa kinaroroonan ni Asino. Mabuti na lang at dumating si Valerie upang iligtas siya sa tamang oras, at sandaling nagpumilit na gabayan si Anmi hanggang sa maalis nila ang mga halimaw, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan at aksidenteng nagdulot ng pagguho ng isang bundok malapit sa riles. Nang matapos, walang awang binitiwan ni Valerie si Asino, dahilan para matamba ito sa lupa. Sinisi niya ito sa pagiging pabaya, at hindi niya nagustuhan ang mga sinabi nito, ngunit gayunpaman, kailangan niyang magpasalamat dito sa pagpapanatiling ligtas ng tren. Nag-usap sandali ang dalawa, at hayagang ipinakilala rin ni Valerie ang kanyang pangalan. Ang sumunod na pahayag ni Asino ay nagpahiya sa kanya, dahilan para mamula siya at mag-iwas ng tingin. Sa sandaling ito, sa pinakamataas na bahagi ng bangin, nagpakita ang isang huling boss na dito. Habang ang lahat ay gumugol na ng malaking enerhiya sa pagtalo sa kanilang mga allipiers, ang huling card, si Genia, ay nagpakita din ng may pahintulot ng conductor. Gamit ang kanyang lakas at asasin na karakter, napaslang niya ang huling boss na ito at nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sa wakas, matagumpay na narating ng tren ang itinalagang destinasyon nito. Katatapos lang mag-report ni Valerie nang tanggalin siya ni Shider sa trabaho. Sa halip na pumunta sa huling destinasyon gaya ng sinabi, bigla niyang binago ang kanyang desisyon. Lumapit sila ni Genia kay Asino para imungkahi na maging sakop niya ito, na nangangako ng mas bukas na kinabukasan. Sa madaling salita, hindi pa opisyal ang grupo ni Asino, parang ilegal ang kanilang operasyon. Kaya, kung papayag siyang magpasakop kay Shider, mas magiging formal ang lahat kaysa sa pagpapatakbo nito ng mag-isa. Gayunpaman, hindi pumayag si Asino. At pagkatapos magsalita, sumakay na ang tatlo sa kotse at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, ang kotse na may sakay na grupo ni Asino ay papasok sa isang lungsod na naiiba sa inaakala bilang isang santuwaryo ng mga music hero. Napakatahimik ng lugar na ito, ang nakapalibot na tanawin ay tiwangwang, na parang dumaan sa isang pakikibaka sa buhay at kasawian, at walang nakitang dumaan sa kalsada. Si Sheena ang responsable sa pagmamaneho. Plano niyang magpatuloy sa pampang ng ilog, kahit alam niyang walang tao roon. Tahimik si Anmi habang nag-uusap sila. Hindi niya maamoy ang anumang dito, ibig sabihin ay nasa ligtas na sona ang lugar na ito. Nagtiwala si Sheena sa kanya, kaya ngayon ay makakapag-shopping siya nang walang anumang alalahanin. Kahit masaya siya, tila hindi masaya si Asino dahil walang dito. Sa totoo lang, hindi naman ganoon. Tinanggihan pa niya ang alok ni Anmi na tawagin ang mga halimaw dito. Ang ikinalungkot niya ay noong nag-uusap sila tungkol sa musika. Labis na nagulat si Asino na marunong pang ang magbiro si Anmi ngayon sa kanya, pakiramdam niya ay mas natuto na itong makipag-usap kaysa dati. Dahil sa labis na papuri ni Anmi sa kanya, nagpa siya si Anmi na gumawa pa ng ilang biro, naiwan si Asino na walang masabi, hindi makasagot.
Nagtalo ang dalawa sa buong biyahe. Nang sumigaw si Sheena ng katahimikan ay saka lang sila tumahimik. Mabilis na huminto ang sasakyan sa kalsada. Lumabas na sina Sheena at Annie sa sasakyan. Si Asino lang ang hindi pa lumalabas. Tinanong ni Sheena kung gusto niyang sumama sa kanila. Hindi masyadong pinapansin ni Annie ang presensya ni Asino dahil hindi man lang niya mapigil ang magbuhat ng mga gamit. Sinabihan siya ni Sheena na huwag gumala, pagkatapos ay sumama kay Annie sa isang grocery store dahil hindi na katulad ng dati ang panahon. Hindi na gaanong makulay ang lahat sa labas. Sinabi nila sa may-ari ng tindahan na kailangan nilang pumunta sa New York, isang paglalakbay kasama ang 3 tao. Nag-aalala ang tindero na hindi magiging matatag ang biyaheng ito. Medyo nag-aalala siya, ngunit buong kumpiyansang nangako si Annie sa kanyang karangalan na hanggat naroon siya, magiging maayos ang lahat. Lagi niyang tutuparin ang kanyang misyon at tumawa ng malakas ang may-ari. Pagkatapos, ayon sa listahan, kumuha siya ng mga supply para sa kanilang dalawa. Ibinahagi niya na medyo matagal na rin mula nang makilala niya ang mga kabataan dahil lahat ng tao rito ay matatanda na. Natapos na ng may-ari ang pag-iimpake ng mga paninda sa kahon at babuhatin na sana ito, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang mga lumang buto. Kaunting galaw lang at may narinig na tunog ng pagkaluskos. Nabahala si Sheena at gustong tumulong, ngunit gusto pa rin niyang sumubok ng kaunti pa. Sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang tumunog sa tindahan. Sa kabilang linya ay isang babae na ang boses ay may palatandaan ng katandaan. Sinabi ng tindero na regular siyang customer dito, at araw-araw sa ganitong oras ay naghahatid ito ng mga paninda sa kanya. Nang makita siyang ganito, nag-alok ang dalawa na tumulong sa paghahatid ng mga paninda sa babaeng iyon. Narinig din niya ang kanilang kwento tungkol sa tindero at nangakong tatawag ng doktor para gamutin ito. Tuwang-tuwa rin si Sheena sa ginawa nito at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Pumasok ang babae sa loob para kumuha ng soft drinks para sa kanila. Kung ikukumpara sa pag-aatubili ni Sheena, hindi magalang si Annie. Tinanong pa niya kung napakatamis nito. Sinabi ng babae na mahilig siya sa matatamis na bagay simula pa noong bata pa siya at sinabihan sila na kung hindi nila mamasamain ang masikip na espasyo, maaari nila itong dalhin. Walang emosyon si Annie kaya kinailangan pa siyang paalalahanan ni Sheena. Gayunpaman, naisip niya na gusto ng kanyang kapatid na tumanggi dahil ayaw niya ng apple jam. Ngunit ang problema ay hindi kung gusto niya ito or hindi. Hindi pa niya natapos ang kanyang sasabihin nang mahulog ng bulok na sahig na kahoy ang kanyang paa. Lumabas ang babae na medyo nahihiya, gusto niyang ayusin ito, ngunit nakalimutan na niya. Hindi nag-atubili si Sheena na tulungan siyang maglipag ng isa pang tabla. Gustong-gusto ni Annie na subukan, ngunit sa kanyang lakas, hindi niya alam kung paano pigilan ang sarili, na lalong nagpalaki ng butas sa sahig kaysa dati. Nang matapos na sila sa tabla, nakarinig sila ng ingay mula sa bahay ng kapitbahay. Isang pas ang nagngangalang Tommy ang nasa bubong, hindi alam kung paano bababa, na labis na ikinabahala ng may-ari ng bahay. Dahil sa nagawa nilang mabubuting gawa, nagpasya silang tumulong na maibalik ang pusa. Isang higanteng halimaw na dito ang nagpakita sa harap ng isang batang lalaki. Nang aatakihin na sana nito ang bata, may mga tama ng espada na nagmula sa kung saan at hiniwa ito. Pagkatapos ay dumating ang imahe ng dalawang babaeng nagpapakita pagkatapos mawala ang halimaw. Iyon ang naaalala pa rin ni Asino hanggang ngayon. Tinatamad siyang magunat, pagkatapos ay binuksan ang pinto at lumabas. Narating niya ang kalye na gustong hanapin sila, ngunit wala siyang nakitang tao. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakita niya ang isang lalaking pumapasok sa isang walang markang silid. Dahil sa kuryosidad, sinundan siya ni Asino papasok. Walang laman ang unang silid. May nakita siyang hagdan patungo sa isang silong at nakita niyang siksikan ito. Pawang mga lalaking nasa katanghaliang gulang na nakikinig ng musika at nag-iinuman. Sandali na natigilan si Asino habang pinapakinggan ang kantang pinapatugtog, pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa cabinet at nakakita ng isang disc ni Kenji. Isa siyang mahusay na music hero at mga awit, at siya rin ang ama ni Asino. Sinunod din ni Asino ang utos ng bartender na umorder ng kape para ma-request niya ang kantang ito. Nakinig siya habang nagsasalita ang lalaki ng mabuti tungkol sa kanyang ama. Nagulat siya na mahal nila ang kanyang ama sa kabila ng isang trahedyang malapit na nauugnay sa mga mahilig sa musika.
Alam ni Asino na ang kanyang ama ay nagdulot ng maraming problema sa mga tao, na pinipilit silang makinig ng musika ng palihim. Sinabi ng bartender na hindi ito palaging palihim na ganito. Tumawa ang ilang nakatatandang miyembro, tila sumasang-ayon. Ang kanilang saloobin ay ibang-iba sa iniisip ni Asino. Pinuri ng bartender si Kenji ng may pag-ibig, hindi naiiba sa paglalarawan ng tanyag na karera ni Alger Abrenica. Ang mga matatanda sa paligid, na pinapanood ang kanyang masiglang mga kilos kapag pinag-uusapan ang tungkol kay Kenji, ay natawa ng husto. Isang matanda pa nga ang nagsabi kay Asino sa mapang-asar na tono na dapat siyang lumayo sa bartender or kapag nahuli, napakahirap nang makawala. Nagtawanan sila at masayang nagkwentuhan. Humarap ang bartender para tanungin si Asino, sa pag-aakalang alam nito ang musika ni Kenji dahil tapat na tagahanga ang mga magulang nito. Sumagot siya na si Kenji ang ama nito, dahilan para biglang tumahimik ang maingay na silid. Pagbalik sa kinaroroonan ni Sheena at ng kanyang kapatid, matapos tulungan ang babaeng iyon na makuha ang pas ang nagngangalang Tommy, pauwi na ang dalawa. Nakatuon si Anmi sa paglalarawan ng pakiramdam ng paghawak sa isang pusa sa unang pagkakataon. Kahit ang kanyang nasa sabik na anyo ay mekanikal, walang ipinapakita sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay malambot, mahina, at mainit ito. Naalala rin ni Anmi na bago umalis, inihaplos ng pusa ang kanyang ulo sa kanya. Nang marinig pa lamang ito, alam na ni Sheena na gusto niya talaga ang pasang ito at sinabi niya sa kanya kung may pagkakataon silang bisitahin muli si Tommy. Nahuli ang mga babaeng figure ng dalawa sa paningin ng babaeng nakaupo sa loob ng bahay. Malakas niyang tinawag si Maria, pagkatapos ay tumakbo palabas, na nagkamali sa pagtukoy kay Sheena bilang kanyang yumaong anak, at si Anmi, na naglalakad sa tabi niya, ay kaibigan ng kanyang anak. Hindi pinakinggan ang paliwanag ni Sheena, hinawakan niya ang kamay nito at inakay papasok ng bahay, tinatrato na parang sarili niyang anak. Inilabas niya ang cake na pinakapaborito ni Maria para sa kanilang dalawa. Walang pakialam si Anmi sa mga bagay-bagay sa buhay. Hanggat may masasarap na pagkain, matutuwa siya. Sa loob ng bahay, sinubukan pa ring sabihin ni Sheena na hindi siya anak ng babae, ngunit umakto ang babae na parang hindi niya narinig. Hindi pa sila nagtatagal nang bumalik ang asawa ng babae. Tumayo si Sheena upang humingi ng tawad sa hindi pagkakaunawaang ito. Sa lokasyon ni Asino, matapos malaman na anak siya ni Kenji, dinala siya ng may-ari ng bar sa silid ng instrumento. Nang makita niya ang piano, sabik siyang lumapit dito upang tumugtog ng isang kanta. Ipinakilala ng may-ari ng bar si Asino sa isang regular na customer, si Donald, na lumahok sa konsyerto ni Kenji. Ipinagmamalaki pa rin niya ang pinakamaluwalhating panahon sa kanyang buhay. Ikinwento niya ng may masayang mukha, marahil ay pakiramdam niya ay ipinanganak siya para sa sandaling ito. Tinawag ng mga tao si Kenji bilang roster. Marami siyang sinabing magagandang bagay tungkol sa ama ni Asino, ngunit ayaw nang marinig ito ni Asino. Talagang naramdaman niya na medyo masyadong madaldal ang lalaki. Inisip ng may-ari ng bar na ibang-iba si Asino sa kanyang ama, na isang karaniwang malamig na tao. Sinabi ni Asino na iyon ang kanyang personal na estilo at umupo upang tumugtog ng isa pang kanta. Sa puntong ito, ang iilang bisita ay nagtipon-tipon dito. Mahusay na ginalaw ng kanyang mga kamay ang bawat teklado ng piano, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Sa kinaroroonan ni Sheena, hinayla siya ng asawa sa tabi upang ipaliwanag ng kaunti ang sitwasyon. Ang kanilang anak na babae na nagngangalang Maria ay may pamilya na at lumipat na ng bahay maraming taon na ang nakalilipas. Siya ay sawi na, at marahil dahil sa labis na pagkamis niya sa kanyang anak, ang asawa nito ay palaging umaarte na parang buhay pa ito. Nang makilala ang isang kabataang tulad ni Sheena, napagkamalan niya itong anak niya. Samantala, sa loob, nakikipag-usap pa rin si Anmi sa asawa at natapos na ang lahat ng cake. Marami rin siyang sinabing magagandang bagay tungkol sa kanyang conductor. Mayroon itong talento sa musika, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa buhay ay nasa negatibong kawalang hanggan. Gayunpaman, sa panahong ito, iyon ang pinakamahalagang bagay na maaaring taglayin ng isang tao. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, umalis ang dalawa, nagpaalam sa asawa bago umalis. Habang natutulog ang babae, dumaan ang dalawa sa isang hanay ng mga bakanteng tindahan ng maamoy ni Anmi ang isang bagay na may bahid ni Asino.
Pagpasok nila sa loob, nadatnan nila itong nakatuon sa pagtugtog ng piano para sa mga bisita. Pamilyar na pamilyar si Annie sa kanyang pag-uugali. Kahit saan pa may piano, hindi niya ito kailanman palalampasin. Umabot sa huling nota ang kanta, at lahat ay tumayo upang palakpakan ang mahusay na pagtatanghal na ito. Lumapit si Donald upang hawakan ang kamay ni Asino, nagpapasalamat sa pagpaparamdam sa kanya na buhay pa rin ang musika ni Kenji. Pagkatapos, umalis na silang tatlo. Nakaupo si Annie sa kotse habang kumakain ng apple jam na bigay ng babaeng asawa. Malamang, dahil sa kanyang pagkahilig sa pagkain, wala nang matitira pang makakain sa kanilang dalawa. Dumaan ang pamilyar na asul na kotse sa bawat kalsada, dumaan sa isang bayan na winasak ng dito, na naiwan sa mga guho. Instinctively na nakaramdam si Sheena ng lamig sa kanyang gulugod. Dahil dito, napagtanto niya na walang pinagkaiba sa 4 na taon na ang nakalilipas. Habang nag-uusap ang dalawa, nasa alapaap pa rin ang isip ni Asino. Pagbalik mula sa bar na iyon, patuloy na tinatapik ng kanyang kamay ang salamin ng bintana. Ang tila walang silbing gawi ay ang pagtapik sa bawat nota ng musika. Naiinis si Sheena sa tunog ng pag-click sa salamin ng bintana at malakas niyang kinausap si Asino tungkol dito. Sa katunayan, hindi niya pinansin silang dalawa. Sa puntong ito, lalong tumindi ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nag-aalala si Sheena sa kasalukuyang kalagayan ni Asino, parang may kumuha ng kanyang kaluluwa. Nanatiling tahimik si Asino hanggang sa huminto ang sasakyan. Nanatili lamang siyang tahimik at pinindot ang mga key sa bintana. Sa isang malaking entablado, may mga taong dumarating para manood ng konsyerto. Inis na sinabi ni Scheider sa kanyang nasasakupan na ipahayag na walang conductors ang maaaring mag-operate sa kasalukuyan. Yumuko ang lalaking nakatayo sa labas ng pinto, nakinig, at pagkatapos ay umalis. Bagamat maganda ang dating, sa totoo lang, minamaliit ni Scheider ang mga ordinaryong tao rito. Dahil sa kanyang marangal na pinagmulan, minamaliit niya ang lahat ng mula sa mababang uri. Hindi maaaring sakahin ang lupa roon, mahina ang ekonomiya. Sa pagiging nahuhuli, ang kanilang pagkain at damit ay nakasalalay lamang sa tulong ng Estado. Tinawag ni Scheider ang mga lugar na iyon na mga tambakan ng basura. Sinabi niya nang may pagmamalaki na siya ay isang mataas na opisyal ng pamunuan na may mahalagang responsibilidad na protektahan ang mundong ito. May kumatok sa pinto, at isang babaeng empleyado ang dumating upang iulat na may tumatawag sa kanya. Nakatanggap sina Scheider at Genia ng utos na pumunta agad. Nabigla si Scheider matapos marinig ang direktiba ni Sergio. Nang makita siyang ganito, inulit niya na hindi na niya dapat hawakan si Asino. Alam niya ang lahat tungkol sa kanyang pagtutol kay Asino, at ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin dito na itigil ang mga walang kabuluhang aksyon na ito. Walang kahulugan dahil hindi niya naramdaman na banta si Asino. Hindi pagmamalabas na sabihin na si Asino ay isang napakabihirang talento at tiyak na ang kanyang mga kakayahan ay magiging lubhang kinakailangan sa hinaharap. Ayaw aminin ni Scheider na ang isang taong hindi niya gusto ay may talento sa paningin ng pamumuno, at binibigyan lang niya ang sarili ng mga tagapagmana. Dahil itinuturing niyang mahalagang kawing sa kadena ng talento, hindi nag-atubiling sabihin ni Sergio ang totoo. Sa totoo lang, ang kanyang presensya ay hindi kasing banal ng inaakala niya. Pagbalik sa kanyang madilim na silid, inilabas ni Scheider ang kanyang galit. Sinuntok niya ng malakas ang pinto ng cabinet kaya't nagkaroon ito ng butas. Ang papuri ni Sergio kanina ay lalong nagpagalit sa kanya kay Asino, ngunit ayaw niyang maniwala sa katotohanan. Mas nakahihigit sa kanya si Asino sa lahat ng aspeto, lalo na't kabilang ang mga aspetong moral. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon pagsapit ng takip silim, hinarang ng mga pulis ang mga kasamahan ni Asino, hindi para sa pagkukumpuni or aksidente sa sasakyan, kundi dahil napansin nilang unti-unting nagpapakita ang mga dito. Nitong mga nakaraang araw, patuloy nilang inaatake ang bayan, na nagdulot ng malaking pinsala. Kakaiba ang tahimik ng abalang kalsada, lahat ay tumatakas. Tiningnan ng pulis ang isang sasakyan kung saan pinapakain ng isang babae ang kanyang bagong silang na sanggol, na wala pang isang buwan, at naawa sa kanila na kailangan nilang umalis sa kanilang bayan. Nakinig ang dalawa sa kanyang pagsasalita at mukhang malungkot din. Nangako si Annie na tutulungan ang pulis na pasabugan ang dito. Tiningnan ni Sheena si Asino para tingnan kung ayos lang ba siyang mag-utos.
Tila nawawala ang kanyang kaluluwa, wala siyang narinig or sinabi. Pagsapit ng gabi, nagpapahinga ang tatlo sa isang hotel. Magsasama sina Sheena at Anmi sa isang kwarto, at inutusan niya si Asino na tawagan sila kung may mangyari. Hindi ito sumagot, nakaupo lang ito sa mesa habang tinatapik ang kanyang mga daliri. Hinawakan ni Sheena ang kanyang ulo, ayaw marinig ang nakakakilabot na tunog na ito. Walang imak, lumapit si Anmi at binali ang leeg nito. Mahina ang boses na tanong ni Sheena kay Asino, naubusan na ng dugo ang mukha, at maging siya ay takot na takot. Bagamat walang emosyon si Anmi gaya ng mga normal na tao, hindi rin siya isang taong may malamig na dugo at walang pakialam. Alam niyang ito lang ang paraan para mapaupo si Asino at makapagsalita ng maayos. Sa kabila ng kanyang kawalan ng pakialam sa mga makamundong bagay, nakikita ni Anmi ang kanyang abnormalidad. Simula nang umalis sa bar na iyon, talagang hindi niya mapapanatag ang iba. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong ni Anmi, kahit gustong itago ito ni Asino, hindi na niya kaya. Naglagay siya ng ilang papel sa mesa, lahat ay nagre-record ng mga tunog at nota ng musika. Gusto niyang bumuo ng isang pyesa na pagmamay-ari niya. Sandaling nagulat ang dalawa sa aspetong ito ni Asino. Nahulaan ni Sheena na may isang bagay na nagbigay inspirasyon sa kanya. Sa katunayan, sinabi ng may-ari ng bar na ang musika ay naglalaman ng mga iniisip ng mga tao at isa siyang taong tumugtog kasama ng kanyang ama. Sa totoo lang, tila labis na nagulat si Sheena. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Asino na bumuo ng musika, posibleng kasama ang mga draft, sa katunayan, ito pa lamang ang kanyang unang draft. Hindi na siya kinausap ni Asino. Masigasig siyang umupo sa mesa at isinusulat ang hindi natapos na pyesa. Ang mga magaspang na linyang iginuhit sa music frame ay hindi pa rin kumpleto bilang isang komposisyon. Dahil naunawaan niya ang pagnanais ni Asino na laging may piano sa kanyang tabi, sa kasamaang palad, wala itong matatagpuan dito. Mapapalitan lamang ito ng piano accordion. Bagamat nadismaya, tinanggap pa rin ni Asino ang instrumento, mas mabuti nang may mayroon kaysa wala. Nagpuyat si Asino buong gabi ngunit hindi pa rin niya natapos ang isang kanta. Habang masiglang nagsusulat, nawala ang kanyang braso. Dali-daling lumabas si Asino, alam niyang nagbago na si Anmi. Naghahanda na siyang harapin ang dito, at tinanong kung bakit hindi siya nito tinawag. Naunawaan ni Anmi na sa kasalukuyang kalagayan ni Asino, tiyak na wala siyang magagawang epektibo. Tiwala siya sa kakayahan nitong labanan ang dito nang wala si Asino. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, tumakbo palayo si Anmi. May appointment siya, at hindi makapaniwala si Asino sa narinig. Pagkaalis ni Anmi, bumalik si Asino sa kanyang kwarto para ipagpatuloy ang pagsusulat. Parang kahapon pa rin ang resulta, walang tumatak sa kanyang isipan para magsulat ng isang obra na makakaantig sa puso ng mga tao. Hinayaan na lang ni Asino ang sarili na mag-relax ng kaunti, bumaba sa kalye para umupong tulala, ang kamay ay tinatapik ang kanyang hita sa mga nota na tumatakbo sa kanyang isipan. Naalala niya noong bata pa siya, tinanong niya ang kanyang ama kung paano niya binubuo ang mga ganitong obra maestra. Isang maikling sagot lang, ang mahalaga, dapat ay gusto mong may makarinig nito. Hindi maintindihan ni Asino ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, pagbalik niya sa kasalukuyan, tumangala siya at nakita ang isang pamilyar na figure. Si Anmi pala na may dalang supot ng pagkain papunta sa kung saan. Kaya palihim siyang sinundan ni Asino, hakbang-hakbang, hanggang sa makarating siya sa kanyang destinasyon. Pumunta si Anmi sa isang parke at ibinigay ang supot ng pagkain sa isang babaeng may kargang sanggol na hindi pa nakakapagsalita. Nakatayo si Asino sa isang puno na hindi kalayuan. Hindi niya talaga inaasahan na si Anmi, kahit tila walang emosyon, ay alam din kung paano tumulong sa iba. Kumuha si Anmi ng lollipop at iniabot ito sa harap ng umiiyak na bata. Agad itong humajijek, nakatitig nang makita ang candy na hawak niya at ibinigay ni Anmi ang candy sa bata. Sa likod ng puno, nilapitan ni Sheena si Asino. Nagtataka siya sa mga kamangha-manghang pagbabago ni Anmi sa panahong ito. Noong una, walang magawa si Anmi at walang alam tungkol sa mundong ito. Ang tanging magagawa at magagawa niya ng pinakamahusay ay ang alisin ang dito. Totoo iyon noon, ngunit hindi na ngayon. Unti-unting nagbago si Anmi upang maging mas mapagmahal na tao. Nagpaalam si Anmi sa mag-ina, pagkatapos ay umalis.
Sa daan, nakasalubong niya ang mga batang naglalaro sa parke. Kumuha siya ng ilang lollipop para ibigay sa kanila. Sinabi ni Sheena kay Asino na ang piano kahapon ay dahil hiniram ito ni Anmi para sa kanya. Hindi inaasahan ni Asino na magkakaroon ng ganitong aspeto si Anmi, dahil isa siyang taong mahusay sa pakikitungo sa lahat ng tao sa paligid niya. Lumipat sina Leonard at Tanya sa isang lokasyon na nakalkulan ng maaga. Nagkataong nakasalubong ng susunod na lugar ang mga tao ni Asino na naroon. Sa ganap na tahimik na silid, tanging si Asino lamang ang nakaupong tulala at may mga papel sa mesa para makabuo siya ng musika. Kahit na sinubukan niyang mag-isip ng mabuti, hindi niya mahanap ang direksyon para sa kanyang sarili. Magulo ang isip ni Asino at pumunta siya sa panaderia kung saan kumakain si Anmi. Nagtanong si Asino tungkol sa ilang bagay. Palagi niyang nakikita si Sheena na kasama niya, ngunit ngayon ay mag-isa siyang pumunta rito. Natapos ni Anmi ang pagkain ng kanyang cake bago tumangala para sagutin ang kanyang tanong. Marahil ay tama si Sheena, naging matured na si Anmi at hindi na ang dating moalang-muwang na artist. Kamakailan lamang, dahil pareho silang may kanya-kanyang gawain, naghiwalay na lang sila. Dahil nakatuon lamang si Asino sa pagbuo ng musika, nakalimutan niya na may kaunting pagbabago sa pagitan nila. Sa puntong ito, ibinaba ni Anmi ang kanyang tinidor. Pakiramdam niya ay hindi na katulad ng dati si Sheena. Ang pinakakapansin-pansin ay hindi na niya ito tinatawag sa kanyang palayaw. Nanlaki ang mga mata ni Asino sa gulat nang marinig ito. Nagtaka si Anmi tungkol sa taong nagngangalang Anmi dahil narinig niyang ang babaeng ito ay nagkatawang tao na kapareho ng sa kanya. Nang marinig ito, natahimik na lamang si Asino. Pag-uwi, pinag-iisipan pa rin ni Asino ang kanilang naunang pag-uusap. Natataranta niyang naalala ang hitsura ni Anmi at biglang napagtanto kung para kanino siya dapat sumulat ng musika. Sa sandaling ito, may mga maiingay na sasakyan ng pulis na dumaan, kaya hindi na makapag-focus si Asino sa pagsusulat. Sa labas, isang malaking puwersa ng pulisya na may mga baril at bulletproof vest ang nagpapaputok sa isang halimaw na dito. Hindi ito napinsala ng mga bala, ngunit isang simpleng pag-atake lamang mula rito ang nagpalipad sa buong grupo ng mga pulis ng ilang kilometro. Sakto lang ang pagdating ni Anmi at Asino, na nagbigay ng isang nakakasawi na atake na nagpatalsik sa halimaw. Matapos maalis ang grupo sa labas, gusto ni Asino na hanapin ang mga natitira. Pumasok ang dalawa sa kagubatan, at agad na naramdaman ni Anmi na malapit na ang dito. Ang amoy ng mga halimaw ang nagdala sa kanila kina Shider at Jinya. Inamin niya na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para akitin ang mga dito na ito na magtipon dito. Hindi inakala ni Asino na magkakaroon siya ng ganoong katalinuhan at isa itong tunay na mapanirang hakbang. Pagkatapos marinig ang mga walang silbing salita ni Shider, gusto na agad ni Asino na lumapit at turuan siya ng leksyon. Hindi pa man niya nagagalaw ang kahit isang hibla ng buhok ni Shider nang tamaan siya ni Jinya, ang nasasakupan ni Shider, at pinalipad palayo. Pinayuhan siya ni Anmi na umatras dahil sobra na ang kanilang nagamit na kapangyarihan. Kung magpapatuloy sila ngayon, tiyak na hindi na nila ito matitiis. Bago pa sila makatakas, sumugod si Jinya at hinampel si Asino gamit ang isang espada. Nabahala si Anmi, at mabilis siyang dinala at tumakbo papasok sa kagubatan. Hindi sila hinabol ni Jinya, nagtago ang dalawa sa isang kuweba. Tinalian ni Anmi ang mga sugat ni Asino gamit ang simpleng pamamaraan. Inaantok niyang iminulat ang kanyang mga mata, napagkamalan si Anmi na ang dating Anmi. Nakipagtulungan din siya, ginampanan ang papel ng isang maamo upang pasayahin siya. Ang pagpapatakas kay Asino sa takot ay nagbigay kay Shider ng kagalakan sa pakiramdam ng tagumpay. Bumalik siya sa punong himpilan, habang humihigop ng isang baso ng alak sa kanyang kamay. Hamyuni si Jinya sa kanyang tabi na parang si Aljor, na ikinainis niya. Nagsalita si Shider, sinabihan siyang tumigil agad. Bagamat isa siyang conductor, ayaw niyang makinig ng musika dahil ang musika ay hindi masusukat ng anumang unit or convention, kundi ng damdamin. Para sa kanya, hindi ito mapagkakatiwalaan. Sinabi niya na siya ang magiging sukatan ng mundong ito, nangangarap ng walang hanggang katanyagan pagkatapos noon, at pupurihin bilang isang bayani. Sa puntong ito, tahimik na tiningnan siya ni Jinya. Nang sumapit ang gabi, sa wakas ay nagising si Asino. Lumingon siya at nagtaka kung paano tatakas ang isang taong alam lamang ang pakikipaglaban tulad ni Anmi.
Sa katunayan, si Anmi ay isang taong may damdamin na nakakaalam ng saya at kalungkutan. Natatakot siyang hindi na muling marinig ang kanyang piano, at ang hindi natapos na musika ay nagdudulot ng kalungkutan. Marahil ay hindi na siya muling gagawa ng musika. Mahalaga, sino ang gusto niyang pakinggan ito? Sinabi iyon ng kanyang ama, ngunit wala na ang taong iyon ngayon. Walang inspirasyon si Asino para magsulat. Nahulaan ni Anmi na tinutukoy niya ang dating Anmi. Dahil man sa nasugatan at naantig ng puso ni Anmi, madaling nagsalita si Asino tungkol sa kanyang yumaong kaibigan. Ang dating Anmi ay kapatid ni Sheena. Madalas siyang pumupunta sa bahay nito para tumugtog at palaging labis na inaalagaan si Asino, na sa una ay nakakainis para sa kanya. Hindi lang si Anmi, kundi ang buong mundo ay ganoon din. Hindi nagustuhan ni Asino kung paano hindi tinatanggap ng mga tao ang musika. Hindi ba't ito pa rin ang nagbibigay liwanag sa mga puso ng tao sa paglipas ng mga panahon? Nahumaling si Asino, noong bata pa siya, nakaupo lang siya ng ilang oras sa pagtugtog ng piano nang may mapait na damdamin, ngunit walang nakikinig. Tila walang kabuluhan ang lahat hanggang sa magpakita ang dating Anmi at inakay ang madilim na buhay ni Asino sa liwanag. Para siyang isang himala sa buhay niya. Binigyan niya ito ng dahilan para huwag sumuko, huwag talikuran ang musika. At magkasama silang nagdala ng musika sa mas maraming tao. Sa puntong ito, nabulunan ang boses ni Asino. Wala na ang dating Anmi ngayon ay ginagawa na ng bagong Anmi ang dati niyang ginagawa. Pinayuhan niya si Asino na huwag sumuko sa pagko-compose dahil ang kanyang timbre ay may apoy. Nagliliwanag ito sa mga puso ng mga tao na parang nagliliyab. Marahil ang naghihintay sa kanya ay umiiral pa rin sa isang lugar sa mundong ito. Samantala, nag-aalala si Sheena tungkol kina Asino at Anmi. Tumakbo siya papunta sa kung saan nagpakita ang dito upang maghanap ng mga bakas ng kanilang mga katawan. Nagkataon, nakasalubong ni Leonard si Sheena sa daan, kaya ibinalik niya sila sa kanyang tinutuluyan. Hindi mapigilan ni Sheena ang pag-aalala tungkol kina Asino at Anmi sa kagubatan. Matapos marinig ang pagbubunyag ni Leonard na may isang taong may kapangyarihang kontrolin ang dito, naniwala si Leonard na sa kanilang lakas, walang mangyayari sa kanila. Sa sandaling ito, ang walkie-talkie sa mesa ay tumunog kasabay ng boses ni Tanya. Tumatakbo siya sa kagubatan upang hanapin ang dalawa ng aksidente niyang matagpuan ang isang dito. Gusto sanang pumunta ni Sheena, ngunit pinigilan siya ni Leonard. Gusto niyang lutasin ang bagay na ito, kaya nga siya narito. Kinabukasan, hindi gaanong bumuti ang kalagayan ni Asino. Tila mas malala ang kanyang kutis. Hindi na kayang sipsipin ni Anmi ang kanyang puwersa ng buhay, tanging sarili niyang lakas lamang ang kaya niyang gamitin upang lumaban. Gayunpaman, hindi pa rin siya nito mapapatigil. Lumabas si Anmi upang kumuha ng 2 martilyo na nakatusok pa rin sa isang puno at pumunta sa kinaroroonan nina Shider at Jinya. Maya-maya, nagising si Asino at lumabas ng kuweba. Narinig niya ang komosayon na nagmumula sa kinaroroonan ni Anmi at nahulaan niyang siya iyon. Napahawak siya sa sugat sa katawan niya at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. Malapit nang matapos ang labanan, matagal nang nagtitiis si Anmi, ngunit natalo siya ni Jinya. Bagamat nasa kamay ni Jinya ang buhay niya, ayaw pa ring sundin ni Anmi ang kanyang mga salita, nagmamakaawa kay Asino dahil alam niyang hindi ito ang taong dapat tumayo sa larangan ng digmaan. Lalong lumakas ang puwersa ng kamay ni Jinya. Konting dagdag pa, baka masawi agad si Anmi. Mabuti na lang at dumating si Asino sa tamang oras, dahilan para bitawan siya. Natuwa si Shider nang makita siya, nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi sumagot si Asino at sa halip ay nakipagtalo kay Anmi. Ang isa ay gustong lumaban ng mag-isa, ang isa naman ay ayaw na malagay sa panganib ang kalaban. Matindi ang kanilang pagtatalo kaya naiirita si Shider dahil umakto silang parang wala siya roon. Sa sandaling ito, dumating sina Leonard at Tanya. Hinabol ni Tanya si Jinya habang si Leonard ay nakipagpalitan ng ilang salita kay Shider para bumili ng oras. Maingat siya dahil gusto niyang hayaan sina Asino at Anmi na mag-usap. Sa katunayan, may pinag-uusapan ang dalawa. Naalala ni Asino kung sino ang gustong makinig sa kanyang musika, sa malayong abot tanaw, sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Anmi iyon. Higit sa lahat, dapat niyang gamitin ang kanyang puwersa ng buhay at huwag siyang mag-atubili. Sa mga salitang ito mula sa kanya, hindi rin makatanggi si Anmi.
Epektibo ang pagbibili ng oras ni Leonard. Akala ni Scheider ay siya ang manlalaban, ngunit sa totoo lang, si Asino iyon at ang gumanap ay si Anmi. Tunay siyang malakas kapag ginagamit ang puwersa ng buhay ni Asino. Mas lumakas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, at natalo pa nga niya si Jinya. Matagal na naglaban ang magkabilang panig, ngunit hindi siya nagpakita ng mga senyales ng pagkawala ng lakas. Habang tumatagal ang kanilang labanan, lalo siyang nagiging masigla. Pagkatapos, ginamit ng dalawa ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang tapusin ang labanan. Nagpakawala si Anmi ng sinag ng laser na kasing laki ng burol sa harap. Hindi nasiyahan si Scheider at gusto pa ring lumaban hanggang sa masawi si Asino. Hindi mapakali si Jinya, dahil dumating si Ting Uka kaya hindi na siya maaaring maging kasing baliw ng dati. Ipinaalala ni Ting Uka kay Scheider na ang patuloy na pakikipaglaban ay lalabag sa mga regulasyon ni Sergio. Binaba na siya sa kanyang posisyon bilang isang nangungunang commanding officer at tinanggalan ng lahat ng awtoridad sa Symphonica. Hindi siya pumayag, ngunit walang saysay ang pakikipagtalo. Agad siyang tinalikuran ni Jinya, hindi siya kinilala at kinutya pa siya ng ilang pangungusap. Sinabihan ni Ting Uka si Leonard na huwag banggitin ang bagay na ito sa labas, pagkatapos ay umalis kasama si Jinya. Sa pagtatapos ng araw, bumalik sina Asino at Anmi kay Sheena. Nangako siya na mula ngayon, tatawagan niya sa kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating nilang tatlo ang New York. Hindi tulad ng dati nilang nakita, na natiling buo ang lugar na ito, hindi nasira ng dito. Ang mga maiingay na tindahan at ang masigla at mabilis na takbo ay nagdadala ng hininga ng isang maunlad na metropolis. Pagkatapos magmaneho ng kaunti pa, nakarating sila sa bahay ni Sheena. Nakatagpo niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang kalahating paralisadong kapatid. Niyakap sila ni Anmi, tulad ni Sheena. Pumasok silang lahat sa loob para mag-usap. Kinontak ni Leticia si Leonard para planuhin ang pag-a-adjust ni Anmi. Kung maaayos, hindi na niya gagamitin ang life force ni Asino. Nangangahulugan ito na ang mga misyon sa hinaharap ay hindi makukumpleto ng perpekto. Hindi pa nasesuri ni Leticia, kaya hindi siya maaaring maging tiyak. Ang lahat ay dapat iwanan para sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay tumungo sila sa Symphonica ng New York kung saan matatagpuan ang laboratorio ni Sheena. Sasamahan siya ni Anmi para sa pagsusuri. Bago umalis, pinayuhan niya si Asino na hayaan si Leticia na suriin ang mga abnormal na palatandaan sa braso nito. Nag-aalalang lumapit si Sheena upang hilahin ang kanyang manggas para tingnan. Ang balat doon ay matangkad na pula na parang dugo. Ang pulang marka ay kumalat na hanggang sa kanyang leeg. Ayaw magsalita ni Asino dahil hindi niya ito malulutas. Si Sheena ay tanging umaasa sa kanyang kapatid na si Leticia para gamutin si Asino, kaya kinailangan nilang pumunta sa laboratorio para sa isang pangkalahatang pagsusuri habang si Sheena ay kailangang maghintay sa labas. Sa loob ay may mga makina at kagamitan na mukhang napaka-moderno. Nakahiga ang dalawa sa kama habang si Asino ay isinasailalim sa isang MRI machine. Si Anmi naman ay naghihintay pa rin ng resulta mula kay Leticia. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na ang resulta. May hawak na iPad si Leticia, ngunit hindi nagmadaling magsalita. Una, nais niyang ipaalam sa kanila na sa kanilang kasalukuyang teknolohiya, hindi nila maaaring alisin ang kontrata sa pagitan ng dalawa. Ang relasyon sa pagitan nila ay kapwa kapaki-pakinabang. Tinawag ito ni Leticia na pagpapakain sa isa't isa, isang napakasensitibong balanse. Hindi ito isang bagay na maaaring mapanatili sa pangmatagalan. Tungkol naman sa pulang marka sa braso ni Asino, ito ay isang pagsalakay at patuloy na makakaapekto sa bawat sulok ng kanyang katawan. Kung pareho silang magpapatuloy sa pakikipaglaban, maaga or huli ay babagsak sila. Kung susuko sila sa pakikipaglaban, pareho silang mabubuhay at mapapahalagahan ang natitirang bahagi ng kanilang buhay, ngunit walang ibinigay na sagot. Kinabukasan, pumunta sina Sheena at Anmi sa kwarto ni Asino. Magdamag siyang nagpupuyat sa pagko-compose ng musika, ngunit wala pa ring natapos na kahit anong pyesa. Mas lalong lumala ang kanyang mga dark circles. Hinimok siya ni Leticia na magmadali at maghanda. Nangako siya na isasama niya silang tatlo sa pagkain ng masasarap na pagkain sa New York. Ayaw sumama ni Asino, ngunit dahil sa banta ni Anmi, kinailangan niyang pumayag. Mula sa mga matatamis hanggang sa mga sandwich, kumain sila hanggang sa mabusog.
Pagkatapos ay namili ng iba't ibang gamit. Si Asino ang may responsibilidad sa pagdadala ng mga gamit. At sa wakas, pumunta sila sa aquarium bago umuwi. Ginamit ni Sheena ang dahilan na dalhin si Leticia sa isang lugar, kaya nauna silang umalis, naiwan lamang sina Asino at Anmi. Hindi sinasadyang nagkaroon muli ng pribadong pamamasyal ang dalawa. Habang nasa daan, may nakasalubong silang mga kabataan na nagkukumpulan. Nang papalapit na sila, nalaman nilang ginugunita nila ang yumaong music hero na si John Lennon, isang henyo na nag-iwan ng mahalagang marka sa musika. Sa kasamaang palad, yumao siya ng masyadong maaga, na nag-iwan ng puwang na napakalaki para punan ni Newman. Sandali silang natigilan nang lumapit ang isang matandang babae, naglalagay ng mga rosas sa kanilang mga kamay upang ailatag bilang pag-alaala kay John Lennon. Sa pagbabalik, ikinwento ni Sheena kay Leticia ang mga kawili-wiling kwento tungkol kina Asino at Anmi, pawang magagandang alaala. Napansin ni Sheena kung gaano nagbago ang dalawa simula nang magkatrabaho sila, lalo na si Anmi, na nagiging mas mature at tumutulong pa sa mga tao sa paligid niya. Pakiramdam ni Sheena ay halos kapareho na niya ang kanyang kapatid noon at matagal na niyang itinuturing ang bagong Anmi na parang sarili niyang kapatid. Pagsapit ng gabi, naglalakad pa rin sina Asino at Anmi sa parke. Dinala siya ni Asino sa isang lugar kung saan dating ginaganap ang mga konsyerto, na nagtatapos sa mga furry works display. Hindi alam ni Anmi kung ano ang mga furry works. Itinuro niya ang langit at ipinaliwanag na ang mga ito ay mga pampasabog na may dagdag na kulay na ipinaputok sa hangin. Inamin ni Asino na hindi pa siya nakakita ng mga paputok sa totoong buhay, ngunit nakakita na siya ng mga banda na nagtanghal noon. Naupo ang dalawa sa berdeng damuhan, nagkukwentuhan ng matagal. Habang pabalik sila sa sentro ng lungsod, naramdaman ni Anmi ang alingawngaw ng dito sa malapit. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Asino ng tawag mula kay Leonard, na ang tono ng pagmamadali ay nagsasabi sa kanila na mabilis na umalis sa New York kasama ang kanilang pamilya kaagad. May isang taong may kapangyarihang kontrolin ang dito. Tulad ni Scheider, nagpaalam din si Leonard. Parang may mahalagang bagay na itinatago si Asino sa kanya. Masayang pinapanood ni Leonard si Tanya na kumakain ng almusal pagkatapos niyang mapanaginipan ang kanyang guro. Iniisip pa rin niya kung kailan siya magiging ilaw para sa isang tao. Pagkatapos mag-almusal, kailangan nilang maghanda para sa appointment ngayon kay Asino. Nagpaalam siya kay Sheena, pagkatapos ay tumungo kasama si Anmi sa lokasyon na napagkasunduan na. Gustong malaman ni Asino ang katotohanan tungkol sa Symphonica at sa trahedya sa Boston. Sa sandaling ito, nagpakita ang isang pamilyar na karakter, si Sergio, ang pinuno ng Symphonica. Tila nasa isang napakatensyonadong pagtatalo ang dalawang panig. Ang nakaraang insidente ay sanhi ni Sergio. Pagkatapos lamang ng ilang pangungusap, nagsimula silang mag-away. Siyempre, hindi nakisali si Sergio sa mga pag-aaway na ito, ngunit hinayaan niya si Gina, na sumunod sa kanya, na makipaglaban kay Anmi. Nakipaglaban si Ting Uka kay Tanya. Casual na ikinwento ni Sergio kay Asino ang tungkol sa trahedya sa Boston. Nang araw na iyon, naroon din si Leonard, kaya naman kusang loob siyang naging conductor upang pagbayaran ang kanyang pagkakamali. Noong kanyang kabataan, tinanggap ni Leonard ang lalaking may asul na buhok bilang kanyang guro. Inamin ng lalaki na marami siyang pagkukulang at hindi pa rin niya naiintindihan ang lahat. Kaya, gusto niyang makipagkasundo kay Leonard na kung may alam siya, dapat niyang ipakita sa kanya, na parang nagbabalanse sila para sa isa't isa. Kailangan ni Leonard ang kanyang talento sa musika at kailangan niya ang kasanayan sa pagluluto ni Leonard. Palaging nag-aalala si Leonard. Kamakailan lamang, mas madalas na lumalabas ang dito, at malapit nang magkaroon ng konsyerto ang guro at estudyante sa lungsod. Hindi siya komportable, ngunit ayaw kanselahin ng guro ni Leonard. Alam niya ang panganib at mas malinaw niyang naunawaan na ito lang ang tanging bagay na magagawa niya. Sa mga panahong tulad nito, gusto niyang gamitin ang musika upang maghatid ng kaunting pag-asa sa lahat. Nang magising si Leonard, nakita niya ang eksena sa harap niya na nalubog sa kaguluhan. Ang kanyang guro ay naipit sa ilalim ng isang tumpok ng mga guho. Si Leonard mismo ay nasugatan at walang lakas na tumayo, lalo na't iligtas ang kanyang guro. Sa pangalawang pagmulat niya ng kanyang mga mata, si Leonard ay nasa ospital, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang pahayagan na nag-aanunsyo ng pagkasawi ng kanyang guro.
Sa oras na iyon, naroon si Sergio, nag-aalok ng kontrata para sa posisyon ng conductor. Magkakaroon ng kapangyarihan si Leonard na lumaban sa dito. Dahil sa kontratang ito, nakilala niya si Tanya, ang kanyang tagapagtanghal at tapat na kasama magpakailanman. Ito ang kanyang inosente at laging nakangiting paraan na nagpainit sa isang puso na nakaranas ng trahedya tulad ng kay Leonard. Hanggang sa pagsapit ng gabi, lahat sila ay nag-aaway pa rin. Sa pagkakataong ito, lumahok din si Ting Uka sa pagtataboy kay Anmi, at tinulungan ni Tanya si Jinya. Naglaban ang dalawang panig ng ilang sandali, hanggang sa tuluyang tumigil sandali. Si Asino, na nakatayo sa labas, namumuno kay Anmi at hiniram ang kanyang lakas ng buhay, ay napagod na, hindi na makayanan ang paggamit ng kapangyarihang tulad nito at bumagsak na rin si Anmi. Nang sinubukan niyang magpumiglas para lumapit sa kanya, lumapit si Jinya at sinipa siya palayo. Aatakihin na sana niya si Anmi, mabuti na lang at nagpaputok si Tanya sa tamang oras, ngunit hindi pa rin siya napigilan sa pangalawang pagkakataon. Handa nang hamarang si Leonard at kunin ang putok na ito para sa kanya at ilang bala pa ang tumama kay Leonard. Nang marating niya ang puntong ito, sa wakas ay ginamit na niya ang kanyang ultimate move. Medyo nagbago ang anyo ni Tanya. Ang pinakahalata ay ang kanyang kilos ay naging mas baliw, hindi na ang inosenteng bersyon ng babae. Bagamat nawalan na si Leonard ng maraming dugo, nanatili pa rin siyang matatag upang tapusin ang pagganap. Nagbago ang baril ni Tanya upang magkaroon ng mas maraming bar aisles. Nag-ipon siya ng enerhiya at nagpaputok ng isang napakalakas na putok. Ang putok na ito ay lumikha ng isang walang kapantay na shockwave. Ang atakeng iyon ay malubhang nasugatan sina Ting Uka at Jinya. Nang makitang nakamit na niya ang kanyang ninanais na layunin, inakay ni Sergio ang dalawang nasugatan. Humiga si Leonard sa lupa, maaaring ito na ang kanyang huling pagganap. Hindi sinasadyang naalala ng kanyang isipan ang sandaling pinuntahan niya si Asino pagkatapos masawi si Kenji, ang kanyang ama. Nang taong iyon, bata pa lamang si Asino, hindi pa rin sapat ang lakas ng loob na harapin ito. Nagpasya si Leonard na humingi ng tawad sa pamamagitan ng paglikha ng isang mundo kung saan maaaring tumugtog si Asino ng musika mula sa kanyang puso. Dinala sina Asino at Anmi sa silid-aralan ni Leticia. Naupo si Sheena sa tapat, nakikinig sa kanyang kapatid na ibinabalita na ang dalawa ay nasa estado ng pagtulog ng matagal. Nangako si Leticia na gagamitin ang lahat ng paraan na magagawa niya upang gamutin sila. Hindi maintindihan ni Sheena ang mga bagay na ito, ngunit nang marinig niya si Leticia na nagsasalita ng ganito, nakaramdam siya ng walang katapusang pag-aalala sa kanyang puso. Lalo na nakababahala ang nakababahalang kondisyon ni Asino. Wala na siyang gaanong oras na natitira. Sa loob ng halos isang buwan, kung walang solusyon, hindi na maaayos ang mga bagay-bagay. Walang nagawa si Sheena kundi magtiwala kay Leticia. Sa isang malaking silid, idiniin ni Sergio ang kanyang kamay sa matalas na bato sa harap niya, na tumatagos sa balat at laman. Ang aksyon ay direktang nakaapekto sa kondisyon ng lungsod. Saan man tumutubo ang mga lilang batong ito mula sa lupa, tumatagos pataas. Mula sa kanila ay ipinanganak ang mga halimaw na dito. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot at ang dating maunlad na lungsod ay naging magulo. Kinabukasan, nagising si Asino sa kanyang silid. Kumalat na ang mga marka ng pagsalakay sa kalahati ng kanang bahagi ng kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay may dala pa ring mga alingaw mula noong nakaraang gabi. Hindi ito kasing halaga ng katotohanang nagpakita ang dito sa lungsod sa pamamagitan ng higanteng bagay na iyon, at may balitang ipinalalabas sa telebisyon. Kalaunan, bumalik din sina Anmi at Tanya. May aasikasuhin si Sheena, kaya sumulat siya ng liham para ibigay ni Anmi kay Asino. Sa liham, sinabi niyang mayroon siyang mahalagang pag-uusapan kay Leticia. Kasalukuyan siyang nasa Symphonic Theater at tumingin si Asino sa screen ng TV at biglang naalala na nagpapakita ang dito doon. Sa gitna, may ilang taong nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa teatro, wala talagang dalang anumang mahalaga si Sheena. Sa katotohanan, kahit gustuhin niya, hindi siya makatakas. Ang mga lilang bato ay tumubo kahit saan, naganap na humaharang sa lahat ng labasan. May ilang kapaspalad na tao ang natusok hanggang sa masawi dahil sa mga ito. Hindi pa nakakalayo ang dalawa nang makaharap nila ang labanan sa unahan, kaya't tanging ang rescue team na lang ang kanilang maaasahan. Sa panig na ito, silang tatlo ay nagtungo sa lokasyon ni Sheena.
Minsan nang nagtrabaho si Tanya dito, kaya naiintindihan niya ang lupain at mga sikretong landas. Siya ang responsable sa paggabay sa kanila. Napakalihim ng landas na ito kaya kahit ang mga bagay na iyon ay hindi ito maaabot. Diretso sila nito sa sentro ng Simfanaka. Habang papunta roon, sinuri ni Tanya ang mga taktika kasama silang dalawa. Sa loob, wala nang natira, tanging mga halimaw na dito lamang ang nangingibabaw sa lugar. Kasabay nito, sina Sheena at Leticia ay nakulong pa rin sa loob. Si Sheena, nang may determinasyon, ay binuhat si Leticia sa kanyang likod at kinailangang magpumiglas na maghanap ng labasan. Sa kasamaang palad, may isang dito din sa loob. Walang kakayahang lumaban si Sheena. Si Leticia, dahil sa kanyang mga pinsala, ay mayroon lamang kapangyarihan sa laboratorio. Mabuti na lang at dumating si Valerie sa tamang oras gamit ang isang hiwa ng espada na naging dahilan upang maglaho ang halimaw. Matapos ang dito, bumagsak din si Asino sa sahig. Matapos ang mahabang panahon ng kawalan ng malay, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata, hawak ang kanyang punit na braso at sumama sa dalawang mangangaso ng dito sa susunod na lokasyon sa Simfanaka. Matapos iligtas ang dalawang magkapatid, ipinagpatuloy ni Valerie ang pakikipaglaban sa dito. Sa wakas, dahil isa na lang ang natitirang boss, matatapos na ang gulo na ito. Sa sandaling iyon, tumakbo rin ang mga tauhan ni Asino at nagtulungan sila upang talunin ang halimaw na ito. Nasawi na ang huling boss ng dito. Ang pag-alis nito ay talagang nangailangan ng maraming pagsisikap at oras. Alam ni Asino na hindi pa tapos ang lahat, kaya hiniling niya kay Tanya na dalhin ang mga taong walang kinalaman sa ligtas na lugar. Nag-aalala si Sheena sa kalagayan ni Asino. Dapat ay nagpapagaling na siya sa halip na lumaban. Kilala niya ang kanyang sarili, ngunit ayaw pa ring tumigil. Desperadong pinayuhan siya ni Sheena na bumalik upang makahanap ng solusyon si Leticia at ang lahat ay mamuhay ng sama-sama para sa kanilang natitirang masayang buhay. Sa puntong ito, hindi na maitago ni Sheena ang kanyang mahinang anyo. Tumanggi si Asino dahil abala siya sa pagliligtas ng musika. Alam niyang halos hindi niya matatakasan ang buhay at kasawian, kaya nagpasalamat siya kay Sheena dahil sa panahong ito ay palagi siyang inaalagaan nito. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Sheena ang kanyang emosyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at bigla siyang tumakbo upang ikis si Asino sa labi. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kumilos ng ganoon. Humarap si Sheena upang utusan si Anmi na ibalik si Asino para sa paggamot ni Leticia. Tumanggo si Anmi bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pangangaso sa dito. Nakatagpo nila si Genia na may karga-kargang ting-uka sa ibang silid. Sa halip na maglaban gaya ng dati, pinili ng dalawang babaeng ito na harapin ang katapusan ng magkasama. Ang itim na likido mula sa dalawa ay naglabas ng mga pampasabog at isang babaeng nagmula sa kanila na nagngangalang Orpheus, isang ganap na bagong bersyon na bunga ng kombinasyon ni Genia at Ting-uka. Nabahala si Asino dahil nadobol ang kapangyarihan nila. Sa kabaligtaran, hindi nagpakita ng takot si Anmi. Ang nangyari, ang kanyang lakas ay nasa pakikipaglaban ng mag-isa. May tiwala si Asino sa kanya at mabilis nilang sinimulan ang pagtatanghal. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya mula sa simula ng labanan. Dalawang piano na may armas sa tabi ni Orpheus na nagpoprotekta sa kanya ang patuloy na nagpaputok ng maraming pampasabog. Nabalutan ng kadiliman ang isang sulok ng silid, dahilan upang mapa-atras si Anmi nang papalapit na siya. Tumangala si Asino upang makita ang unti-unting paghilom ng mga sugat ni Orpheus, kinakalkula kung paano lalabanan ito kung patuloy na aatake or hindi. Tumayo si Anmi at sinabing kailangan nilang magbigay ng pinsala ng sapat na malakas upang hindi sila makabangon. Sumugod si Anmi, mabilis na lumipad sa pagitan ng dalawang bato, iniiwasan ang mga unang atake mula sa dalawang piano, binuksan ang kanyang baril upang lumipad diretsyo kay Orpheus, ngunit naharangan ng mga kadena mula sa dalawang piano. Muling nakatakas si Anmi, sumugod upang magpaputok ng ilang putok, tinamaan si Orpheus, ngunit pagkatapos ay muli niyang pinagaling ang sarili. Tumawa ng may pagmamalaki si Orpheus. Pagtingali pa lamang niya, wala na si Anmi. Biglang tumakbo si Asino at sinipa siya sa mukha. Dahil dito, nagawa niyang gamitin ang kanyang huling galaw upang basagin ang dalawang piano, pagkatapos ay magbigay ng isang nakakasawi na atake na pumutol kay Orpheus. Tila tapos na ang lahat,
ngunit ang itim na likidong iyon ang muling nagpabuhay sa katawan ni Orpheus sa orihinal nitong estado. Sinabihan ni Anmi si Asino na umalis habang mananatili siya upang harapin ito. Balikan ang nakaraan, ilang taon na ang nakalilipas, ang labanan ay naging mas tensyonado kaysa dati. Ang depensa ng sangkatauhan ay nawasak, naubos, at nalipol na. Tila hindi na sila maitulak pa atras ng mga mandirigma. Bukod dito, iniulat ng pinuno na hindi pa rin niya makontak ang performance team habang parami ng parami ang mga dito na dumarating. Kahit papaano, naroon sina Jinya at Ting Uka. Isang putok mula sa kanilang mga armas ang nagpaalis sa isang buong grupo ng dito na papalapit sa lahat. Sa sandaling ito, lumapit si Sergio. Inutusan niya ang hukbo na manatili sa kanilang lugar, ibig sabihin kahit masawi sila roon, hindi sila dapat umatras dahil sa likuran nila ay maraming inosenteng sibilyan. Kung atras sila rito, agad na babagsak ang pormasayo ng labanan. Gamit ang isang nakaka-inspire na boses, binuhay niya ang diwa ng mga sundalo. Ang mundo ay lumulubog sa sakit at kawalan na walang katulad sa siglong ito. Maraming sundalo ang nasawi, na lumalaban para sa kanilang tinubuang bayan. Maraming sibilyan ang nakatambak na parang mga bangkay sa mga kalye na dapat sanay puno ng mga dumadaan, hindi pa kasama ang pinsala sa ari-arian. Ang mga skyscraper ay winasak ng higanteng dito. Sandali lang, natulala si Sergio, tumatakbo sa kanyang isipan ang mga alaala ng lahat ng nasa trahedyang eksenang ito. Lumapit siya upang hawakan ang batong iyon, at sa isang iglap, kasama ni Jinya at Ting Uka si Sergio sa bubong, nakatingin sa guho ng lungsod. Marahil iyon ang nasa isip ni Sergio ngayon. Sa katotohanan, siya ay natigil sa mga batong siya mismo ang lumikha. Natagpuan na ni Asino ang lalaki na gustong sirain ang mundong ito. Sa panig ni Anmi, hindi pa tapos ang laban. Determinado si Orpheus na lumaban hanggang dulo para sa mga mithiin ni Sergio. Kailangan nilang iligtas ang mundong ito, pagkatapos ng lahat, hindi malinaw kung ito ay nagal iligtas or nagpapalawless sa mga bagay-bagay. Nakipagtalo siya habang inaatake si Anmi. Lumakas ang labanan dahil hiniram niya ang lakas ng buhay ni Asino, na direktang nakakaapekto sa kanyang kalagayan. Ang kanyang buhok ay pumuti na ngayon sa kalahati ng kanyang ulo. Mukhang pagod na pagod siya, ang kanyang mga binti ay nakayuko sa lupa. Si Sergio, na nakadikit sa bato, ay patuloy pa ring nagkukwento tungkol sa musika at sa kanyang matayog na mithiin. Sa panig ni Anmi, natalo na siya. Si Orpheus, na naaalala ang desperadong anyo ni Sergio, ay hindi maiwasang gustuhin siyang tapusin. Itinaas pa lang niya ang kanyang kamay para sumuntok nang tumayo si Anmi at ibinagsak ang espada mula sa kanyang kamay. Hindi na ginagamit ang kapangyarihan, lumipat ang dalawa sa mano-manong labanan. Pinaliwanagan nila ang isa't isa gamit ang mga pilosopikal na suntok. Sa huli, ang kabutihan ay laging nagtatagumpay laban sa kasamaan. Tinapos ni Anmi si Orpheus sa isang putok na nagpawala sa kanya. Ilang sandali pa, dumating din si Anmi sa kinaroroonan ni Asino. Malamang, nanalo siya para makarating sa puntong ito. Sa wakas, nanagang hustisya. Sa sandaling tinusok ng espada si Sergio, ang buong katawan niya ay naging bato. Lahat ng umiiral na dito ay sabay-sabay na nasawi. Pagkatapos ng lahat, ginugol ng dalawa ang kanilang mga huling sandali. Humiga sila sa dalampasigan, mahigpit na magkahawak ang mga kamay, inaalala ang mga alaalang kanilang pinagsamahan. Sandaling natahimik ang dalawa. Pinaikit ni Asino ang kanyang mga mata sa tabi niya. Kinas siya ni Anmi sa mga labi, inamin na mahal niya ito, pagkatapos ay naglaho rin bilang mga talulot ng rosas na dinadala ng hangin.